Mr. Silent Channel. Kabanata 991-1000. Paano lalabanan ito? Zayan Lake, pagkatapos ng baha. Mabilis na muling nagsama-sama ang mga peripheral nobles na binaha. Kung tutusin, hinding-hindi agad susuko ang mga taong kayang umakyat sa ganoong antas kung may gusto silang gawin. Bagamat ang itim na dragon ay nag-transform sa isang dragon, ito ay isang itim na dragon lamang at walang kinalaman sa Hongdali. Sa katunayan, hindi kakaiba ang magkaroon ng ganitong ideya. Pagkatapos ng lahat, si Hongdali at ang iba pang 5 tao ay nakasakay sa ibabaw ng itim na dragon, at hindi nila ito nakita. Ito ay magiging kawili-wili. Gusto ni Wu Wei na patayin ang lahat ng mga taong ito ng direkta, ngunit hindi siya pinabayaan ni Hongdali. Pagkatapos ay gusto rin ng mga taong ito na patayin ang lahat ng 5 Hongdali, ngunit mahirap sabihin kung kaya nila. Ang mga black level na peripheral noble na ito ay maghihintay dito ng isang araw. Walang paraan, si Hongdali at ang iba pa ay maaari na ngayong huminga sa ilalim ng tubig, at kasama ang makapangyarihang Qinglong bilang kanilang escort, sila ay nakatulog ng mahimbing. Tinatayang bihira na silang matulog ng mahimbing mula nang umalis sila sa mundo. Ngunit, ito ay miserable. Matapos makita ang mga peripheral nobles na ito, hindi nila ipinikit ang kanilang mga mata mula umaga hanggang gabi. Pagkatapos ng lahat, kailangan nilang bigyang pansin sa lahat ng oras upang makita kung kailan lalabas sa tubig si Hongdali. Kung tumakas siya at sinubukang abutan ulit sila, malamang huli na ang lahat. Ito ay napakahirap. Ganoon lang, nang sumikat ang araw kinaumagahan, buong kasiyahang iniunat ni Hongdali ang kanyang katawan, pagkatapos ay huni, tumingin sa paligid, at tula lang nagtanong. Anong oras na? 9:30 ng umaga. Si Liang ay karapat-dapat na maging numero 1 talunan. Napakagaling niya. Agad siyang sumagot, Young Master, ano ang gagawin natin? Halay alas 9 na ba? Ngumuso si Hongdali, kung gayon, lumabas tayo at pumatay ng ilang tao, at pagkatapos ay humanap ng lugar upang makapag-almusal. Sinabi niya ito sa isang napaka-interesante na tono, at parang natural na gaya ng pagsasabing, Tay, kakain na ako ng almusal at pagkatapos ay papasok na ako sa paaralan. Pumapatay ng tao. Ngayon ang mundo ay puno ng mga tao na nagnanais ng kanilang sariling buhay, kaya ang pagpatay ng maraming tao o kahit na pagdurugo sa kanila sa mga ilog ay hindi isang malaking bagay. Dahil gusto mo kaming patayin para makuha ang bounty. Naturally, kailangan mong maging handa sa kontra-atake. Kaya sa mainit na sikat ng araw, si Hongdali at ang 5 iba pa ay dahan-daang naglakad sa pampang mula sa Zayan Lake. Mukhang nandito pa ang lahat. Sa sandaling dumating si Levi sa pampang, buong pagmamalaki niyang tiningnan ang mga peripheral nobles sa audience, at ninisyon, plano mo bang magsama-sama, o isa-isa? Pinakamabuting magsama-sama, at lulutasin ko ito sa paraang ito. Ito ay magiging mas madali. Sa sandaling sinabi ni Levi ang mga salitang ito, ang buong madla ay nagkagulo. Nakakita na ako ng mga taong may malakas na boses, ngunit hindi kailanman may ganoong kalakas na boses. Kahit na ang Zayan Lake ay may radius na ilang daang kilometro, ang mga peripheral nobles na ito ay nakabuo ng isang bilog, kaya ang bilang ng mga tao sa bawat lugar ay hindi malaki, ngunit mayroong hindi bababa sa 100 o higit pa. At hanggat maaari silang pigilan, maaari silang maghintay para sa pagdating ng isang malaking bilang ng mga reinforcements. Sa huli, ang taong ito ay talagang mayabang na sinabi na ang lahat ay dapat magsama-sama. Masyado kang mayabang at kailangan mong bayaran ng halaga. Magsama tayong lahat. May biglang sumigaw sa crowd. Ang mga black level na peripheral noble mismo ay hindi mga ordinaryong tao sa kani-kanilang mga galaxy. Bagamat wala silang lakas ng loob na sabihin na pwede silang maging one-on-one ni Levi's, confident pa rin sila na kaya nilang maging one-on-one. Kaya sa malakas nitong sigaw. Ang higit sa 30 mga tao na pinakamalapit dito ay direktang sumugod sa kanila. Hehe, tama na. Tumawa si Levi's at ginamit ang lahat ng kanyang lakas sa isang iglap, pagkontrol ng kalamnan, 1,000%. Malakas na presyon. Biglang namamaga ang kanyang katawan, at sa pagkakataong ito ay tuluyan ng nagbago ang mga kalamnan sa kanyang mga braso. Naging maitim na itim, parang tinta. Isang suntok ang tumama sa lupa. Boom! May nakakagulat na malakas na ingay. Bumagsak ang buong lupa patungo sa gitna dahil sa suntok ni Levi. Ang 30 o higit pang mga tao na unang sumugod ay talagang hinayla sa paggalaw ni Levi. Hindi alam ng mga tao kung ano ang hitsura noong mahigit 30 tao ang nagsisiksikan sa isang iglap, ngunit ngayon, alam na ito ng lahat. Mahigit sa 30 tao ang nagsisiksikan, at ang buong katawan nila ay idiniin sa lupa ng napakalaking puwersa ng pagbagsak. Nang masindak ang mga taong ito, muling hamampas si Levi's ng isa pang matinding suntok. Mabigat na pressure. Sa sobrang lakas, sinuntok niya ulit ang lupa. Ang buong lupa sa harap niya, na may diameter na 100 metro, ay agad na nakompres sa isang maliit na bola na may diameter na wala pang 1 metro. Ang lahat ng mga peripheral nobles sa loob ng hanay ay namatay kaagad, walang natira. Ni isang patak ng dugo ay hindi dumanak.
Sa ilalim ng malaking presyon, ang dugo ay hindi na makaagos palabas. Takot. Ito ay sobrang nakakatakot. Isa itong total massacre. Ito ay hindi tulad ng mga peripheral nobles na ito ay hindi kailanman nakakita ng malalakas na lalaki, ngunit ito ay tiyak na ang unang pagkakataon na sila ay nakakita ng isang taong napakalakas na nakakapagpamanhid ng anit ng mga tao. Lahat, umatras kaagad. Sumigaw ang karamihan, at lahat ay umatras na parang baliw. Sa pangkalahatan, ang black level na peripheral nobles ay may lakas ng ikalimang antas ng planeta. Hindi pa banggitin ang pag-abot sa peak state, hindi bababa sa mid-range ng ikalimang antas ay tiyak na walang problema, at sa mga peripheral nobles na ito, tiyak na walang kakulangan ng mga makapangyarihang lalaki na may pinagsamang mga soulstone. Pero kung minamassacre sila ng ganito, hindi ba ibig sabihin na star level powerhouse ang nasa harap nila? Astral level, dapat siya ay astral level. Lahat, tumakas. Kung siya ay antas ng planeta, kahit na siya ay nasa tuktok ng antas ng planeta, ang mga taong ito ay magkakaroon ng lakas ng loob na makipaglaban sa kanya. Sa pinakamasamang sitwasyon, magiging sapat ang mga ito upang suportahan ang pagdating ng mga reinforcement. Ngunit pagharap sa antas ng bituin, ito ay ganap na naiiba. Ang antas ng planeta at antas ng bituin ay ganap na hindi maihahambing at hindi isang konsepto sa lahat. Ang mga taong ito ay masyadong mahina. Tumingin si Levi sa mga peripheral nobles na umatras sa malayo, at pinulupot ang kanyang mga labi. Masyadong mahina ang kalaban para ma-inspire siyang lumaban. Sa spaceship na sinasakyan ng tatlong Razor people. Gulat na tinitigan ni Razor ang ipinakitang lakas ni Levi, nakalimutang inumin ang inumin sa kanyang kamay. Star level. Nanlaki ang mga mata ni Linya, mukhang hindi si Hong Dali ang taong ito, tama. Kaibigan ba siya ni Hong Dali? Isang subordinate. Ang isa sa kanyang mga nasasakupan ay talagang may lakas ng star level. Bagaman maaaring hindi ito tunay na antas ng bituin, hindi bababa sa ito ay hindi masyadong masama. Mataimtim na sinabi ni Razor, mayroon bang star-level expert sa team ni Hong Dali? Hindi, nakita ko na siya dati, hindi pa ganoon kalakas ang pagpasok niya sa Zayan Lake. Gaano na ba katagal mula noong naabot niya ang star level? Boss, gusto ba nating kumilos? Nagmukhang seryoso si Gang Hong sa unang pagkakataon, mukhang napakabilis ng paglaki ng Hong Dali na ito. Hindi na kailangang masyadong mag-alala. Hinawakan ni Razor ang kanyang baba, kumunat ang noo at pinag-isipan ito ng mabuti, at sa kadahan-daang sinabi, hindi pa rin malinaw ang mga detalye nitong Hong Dali. Hindi naman tayo masyadong mabalisa, at least kailangan muna natin. Tingnan natin, bilang karagdagan, kailangan nating maghintay ng balita mula sa Milky Way. Okay, tingnan natin. Tumango si Linya Gang Hong. Sa kabilang banda, sa sandaling nasangkot ang 5 Hong Dali at ang peripheral nobles, lahat ng peripheral nobles sa ibang posisyon ay nakakuha ng balita at nagsimulang direktang salakayin si Hong Dali. Libu-libong tao. Libu-libong black level peripheral nobles ang dumating para patayin silang lahat. Napakaraming tao, gaano man kalakas si Hong Dali at ang iba pa, talagang imposibleng suportahan sila. Pagkatapos ng lahat, kakagitan ng mga langgam ang elepante hanggang mamatay, at gaano man kalakas ang tao, imposibleng harapin ang napakaraming mga mandirigma sa antas ng itim ng sabay-sabay. Young Master, ano ang susunod nating gagawin? Umatras si Levi's kay Hong Dali at nagtanong. Kailangan pa bang sabihin yun? Humalaklak si Hong Dali at sinabing, syempre dapat bumalik tayo sa tubig at magpahinga sandali. Kapag natapos na tayong magpahinga, umakyat ulit tayo at magpapakasal tayo. Sa lalong madaling panahon. Tapos na siyang magsalita, biglang bumukas ang bibig nila Levi's at yung apat. Bibig, hindi ka ba masyadong lihim? Ito ay halos walang talo, okay. Pagkatapos pumatay ng mga tao, pumunta sila sa tubig. Sino sa mga itim na taong ito ang nang-ahas na pumasok sa Zayan Lake at labanan sila? Iyan ay hindi desperado, iyon ay nanganganib sa kamatayan. Kaya naman, nang tumakbo ang mga taong iyon sa antas ng itim na mga tao pagkatapos ng libu-libong milya ang layo, nakita nila ang isang eksena na nagpabagsak sa lahat na kangiting tumayo si Hong Dali sa tubig at kumaway sa lahat ng naroroon, paalam muna sa lahat, haha, bumalik tayo at magpahinga muna, at pagkatapos ay umakyat muli pagkatapos nating magpahinga, hahaha, alis na tayo. Kaya lumubog na lang ang 5 tao sa tubig, at sa isang iglap ay hindi na nila makita ang kanilang mga anino. Bang, 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 ibinagsak ng mga may hawak na armas ang kanilang mga armas sa lupa. Paano ito labanan? Kapag ang mga tao ay nasa mabuting kalagayan, sila ay umaakyat upang pumatay ng mga tao, at kapag sila ay nasa masamang kalagayan, sila ay bumalik sa tubig. Nariyan si Wu Wei na naging asul na dragon sa Zayan Lake. Sino ang naglakas loob na bumaba ng madali? Hindi ba't naghahanap iyon ng kamatayan? Ang 3 Razor na tao sa spaceship ay mukhang sobrang pangit. Nakalimutan ko na ito. Mukhang makakahinga si Hong Dali sa tubig o may kuwebo sa loob, galit na nagngangalit si Razor, hindi na tayo makapaghintay pa. Kung magpapatuloy ito, ang mga itim na antas na peripheral na ito ay mawawala ng pasensya ang mga maharlika.
Tumayo siya at sinabi sa malalim na boses, tayo na, dahil ang Hong Dali na ito ay gustong manatili sa tubig, pilitin natin siyang lumabas. Pilitin si Hong Dali palabas. Nang marinig ito, biglang napagtanto ni Linya, ibig mong sabihin sa kanya na ang kanyang planeta at pamilya ay nasa ating mga kamay. Oo, tumanggo si Razor, nandito pa rin siya. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa Milky Way, ngunit kung sasabihin lang natin iyon, tiyak na mapipilitan natin siyang palabasin. Hindi ako naniniwala na mapapanood niya ang kanyang home planet na na-flatten sa atin nang hindi man lang lumalabas. Okay. Hahaha. Si Ganghong ang pinakanasiyahan sa sinabi ni Razor, sa wakas may pagkakataon na akong gawin ito. Nenas ako nitong nakaraang 2 araw, kaya umalis na tayo ngayon. Iulat, ikatlong resulta aksyon na sana ang mga tao nang biglang dumating ang isang gwardya upang magulat, sabihin sa 3 matatanda na may isang black and white level nobleman na nagngangalang Xiao Shengjie sa labas na humihingi ng audience. Xiao Shengjie. Kumunot ang noo ni Thunder Snake, saang galaxy ito galing? Spiral Galaxy, pagkatapos ay magalang na sinabi ng gwardya, tungkol sa iba pa, hindi siya gaanong sinabi. Spiral Galaxy. Saglit na nag-isip si Razor, pagkatapos ay tumango, hilingan siyang pumasok at tingnan kung ano ang kanyang sasabihin. Agad namang humakbang ang guard. Pumunta ako para ihatid ang mensahe, at hindi nagtagal, pumasok si Xiao Shengjie, nakasuot ng windbreaker na kumakatawan sa mga black and white peripheral nobles. Kabanata 972, nangungunang Kadra, Ganghong. Ikaw ba si Xiao Shengjie? May hinahanap ka ba sa akin? Napakapurol ng ekspresyon ni Lei Shi. Tumingin siya kay Xiao Shengjie na parang nakatingin sa walang kwentang palamuti, huwag mong sayangin ang oras ko, baka mamatay ka. Bagamat buhay pa si Xiao Shengjie. Isa rin siyang peripheral noble ng black and white level, ngunit sa mga mata ni Razor, isa sa 13 pinakamataas na cadre sa ilalim ng mataas na ranggo na maharlika, hindi talaga sapat ang kanyang lakas at katayuan, at hindi man lang siya kwalipikadong maakit ang atensyon ni Razor. Sir, gusto kong hamunin si Hong Dali. Alam din ni Xiao Shengjie na ang kanyang lakas at katayuan ay wala pa rin sa paningin ng 3 matatandang ito. Ang kailangan lang niya ay isang pagkakataon, kailangan ko ng pagkakataon na makipag-duel sa kanya. Makinig. Nang marinig ang mga salita ni Xiao Shengjie, natigilan silang 3. Oportunidad. Napasimangot si Lei Shi, nasa Zayan Lake ngayon si Hong Dali, bakit hindi ka pumunta? Nakakatamad makihalubilo sa mga basurang iyon doon. Nakakabaliw ang tono ni Xiao Shengjie. Dahil alam niya na sa oras na ito, mas baliw ang tono, mas maganda ang epekto. Oo naman, pagkatapos makinig sa mga salita ni Xiao Shengjie, bahagyang pinaikit ni Thunder Snake ang kanyang mga mata. Tiningnan niya si Xiao Shengjie pataas at pababa, pagkatapos ay biglang tumango at sinabing, okay, pagkatapos ay bibigyan kita ng pagkakataon. Ngunit tandaan, binigyan kita ng pagkakataon. Kapag nanalo ka, ibabalik kita sa punong tanggapan. Kapag natalo ka, mamamatay ka. Naiintindihan ko. Agad namang tumango si Xiao Shengjie. Ang yaman at kayamanan ay nagmumula sa mga panganib. Kung hindi ka maglakas loob na makipagsapalaran, paano ka makakaakyat sa langit at Year-Okon ang mundo sa ilalim ng iyong mga paa? Terra na, Zayan Lake. Pagkatapos ay inutusan ni Razor ang mga gwardya na simulan ang spacecraft. Ang bilis ng spacecraft ay napakabilis, at nakarating ito malapit sa Zayan Lake sa loob lamang ng 10 minuto. Dahil sa kapangyarihan ni Qinglong, si Thunder Snake at ang iba pa ay hindi nang ahas na sumulong ng napakalayo. Pagkatapos ng lahat, ang berdeng dragon na ito ay binago mula sa itim na dragon sa lawa, at mayroon itong init ng ulo ng itim na dragon. Ngunit ito ay may masamang reputasyon. Nang makita ang pagdating ng sasakyang pangkalawakan ng pinakamataas na cadre, nasasabik ang lahat ng mga maharlika sa paligid malapit sa Zayan Lake. Kung tutuusin, yan ang mga matataas na cadre. Kung maganda ang performance mo sa harap nila. Ang mga ordinaryong taong nasa antas ng itim ay natural na hindi nangangahas na gumawa ng anumang mga rekomendasyon sa sarili. At best, sheerang characters lang sila. Ang talagang nasasabik ay ang mga kasalukuyang nagtatrabaho sa itim na klase. Yung mga black and white level nobles na nagsasanay sa fairy star na ito. Itim at puti na antas, anumang itim at puting antas na maaaring linangin dito, ay may lakas ng Li Haokong. Ang ilan sa kanila ay partikular na may talento at sapat na maswerteng magkaroon ng mga pakikipagsapalaran sa fairy star na ito, at nakapasok pa sa threshold ng star level. Antas ng bituin. Ano ang konsepto kung ihahambing sa antas ng planeta? Ang bawat tao ay kailangan lamang mag-isip tungkol sa paghahambing sa pagitan ng araw at ng lupa, at dapat mong maunawaan na sila ay hindi sa parehong antas sa lahat, at sila ay ganap na durog. Sa nakaraang labanan, nabalitaan kong natalo ka ng malungkot. Ang 3 tao mula sa Razor at Xiao Shengjie ay bumaba mula sa spaceship. Galit na galit ang boses ni Razor, walang kwenta kang basura. Hindi ka makakapatay ng 5 tao lang. At sila ay binugbog ng ganito. Nang marinig ang sinabi ni Razor, napayuko ang lahat ng naruroon. Wala silang magawa, talagang natalo sila sa labanan para patayin si Hong Dali. At hindi naman ganoon kalungkot.
Napakaraming antas ng itim, at kasama ng mga ito ay may mga antas ng itim at puti. Palibutan at sugpuin ang 5 tauhan ni Hong Dali. Matapos ang napakaraming pagkamatay, ni isang buhok sa katawan ni Hong Dali ay hindi nahawakan. Ito ay talagang medyo hindi makatwiran. Siyempre, ang mga taong nasa antas ng itim na naruroon ay hindi nang ahas na magsalita, at ang mga antas ng itim at puti ay mayroon pa ring kaunting kapital. Sa sandaling nakita nila si Xiao Shengjie na sumusunod sa likod, alam na nila ang plano ni Xiao Shengjie. Ilang itim at puting antas na maharlika sa karamihan na namumukod tangi sa karamihan ay agad na humakbang pasulong. Ang pinuno sa kanila ay yumuko kay Thunder Snake at nagsabi, Sir, Fan Tai Hong, isang double black and white level noble ng Kiri Galaxy, mangyaring humiling ng challenge Hong Dali na mag-isa. Sa sandaling sinabi niya ito, maraming iba pa ang sumunod, si Jiang Pangtian, isang itim at puting maharlika mula sa Guangqi Galaxy, ay humiling na hamunin si Hong Dali. Humihiling si Wu Lishuan, isang black and white noble mula sa He Galaxy, na hamunin si Hong Dali. Yung Yan Galaxy Black and White Class. Napatingin si Razor sa ilang tao. Mayroong 5 itim at puti na klase sa kabuuan, mula sa bawat kalawakan. Sa paghusga mula sa pagbabago-bago ng madilim na enerhiya sa kanilang mga katawan, ang mga itim at puti na klase ay dapat na lahat. Ang mga makapangyarihang lalaki na nakapasok na sa threshold ng star level, kung magkakasama silang kumilos, dapat ay napakaganda ng epekto. Bueno, huwag ng isa-isa, ngumuso si Razor, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, ngunit sa pagkakataong ito ay kaharap natin ang pumatay sa isang mataas na ranggo. Hindi na kailangang labanan siya ng mag-isa. Kayong 5, bilangin ang isa sa likod ko, mayroong 6 na tao sa kabuuan, na lahat ay napakalakas. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong patayin o mahuli ang lahat ng home quarters sa lahat ng paraan. Ibabalik ko kayong buhay sa lahat ng 6 na headquarters ng Dali. Sa sandaling sinabi niya ito, kumukulo ang buong lugar. Ang 6 na black and white level na manlalaro ay tiyak na labis na nasa sabik. Pagkatapos ng lahat, ang mga panganib ng solong labanan at mga labanan ng grupo ay ganap na naiiba, ngunit ang paggamot ay pareho kung sila ay nanalo. Ang ganitong pagkakataon ay natural na bihira. Ang iba pang mga itim na antas ay tuwang-tuwa. Hanggat nanalo ang labanan, ang bawat tao ay makakakuha ng 100 milyong DM na barya, na 500 milyong mga barya sa planeta. Ang pinakamahalaga ay katumbas ito ng pinaghirapang pera, basta manunood ka, walang panganib. Hindi lahat ay may pagkakataong gumawa ng ganoong magandang bagay. Para naman kay Razor, hindi mahalaga kung gumawa ito ng ganoong kondisyon. Sa sandaling mahuli ang mamamatay tao, ang susunod na hakbang ay humingi ng kabayaran sa Galaxy, simula sa 3 trilyong DM na barya. Kung tungkol sa gantimpala para sa mga peripheral nobles na ito, natural na magmumula ito sa Galaxy. Wala silang binabayaran kahit 1 sentimos. Okay. Salamat sa pagkakataon, sir. Nagkatinginan si Xiao Shengjie at ang 6 na iba pa, sabay na tumango, at nagpasalamat kay Thunder Snake. Ang 6 na tao na nakapaligid at sumupil sa kanila ng sama-sama ay mababawasan ang panganib. Bukod dito, ang 6 na taong ito ay nakikipagkompetensya din sa isa't isa. Kung mas mahusay ang kanilang pagganap, mas mataas ang kanilang sweldo pagdating nila sa punong tanggapan. Kaya bakit hindi mo isa-isa ang lahat? Pagkatapos ayusin ang lahat ng naroroon, tumingin si Thunder Snake sa Zayan Lake at sinabi sa malalim na boses, sa tingin ni Hong Dali ay sapat na ang pagtatago dito. Gang Hong, tawagan mo siya. Kung tungkol sa Berdeng Dragon, pinipigilan nating 3. Mabuti naman. Sa ibang mga bagay, depende ito kung ang mga talunan na ito ay makapagpapatingin sa atin ng iba. Magsisimula na ang laban, at saglit na natuwa ang lahat sa audience. Matagumpay bang makubkob ng 6 na itim at puting antas na lalaki si Hong Dali at ang 5 lalaki? Siyempre, kung magtagumpay man ito o hindi, hindi yun ang pakialam ni Gang Hong. Ang iniisip niya, may laban na naman siguro wala na siyang gagawin, pero ang manood ng laban ay maganda na, kaya agad siyang tumawa, haha, sa wakas may gagawin ako, sige, tatawagan ko siya. Habang nagsasalita siya, dahan-dahan niyang kinuyam ang kanang kamay, pagkatapos ay sinuntok ng malakas ang lupa. Dumagundong. Ang lupa ay nagsimulang manginig, at ang lawa ay nagsimulang kumulo. Bilang isang karaniwang star-level strongman, si Gang Hong, na pinagsama sa Stone Soul Stone, sa suntok na ito, ang buong Zayan Lake ay ganap na gamulong, at mayroong hindi mabilang na mga tao sa lawa. Ang mga bato ay gumuho at nagumbok, at ang mga alon sa ibabaw ng lawa ay lumundag sa kalangitan. Ang lakas ng loob mong pumunta sa Zayan Lake para tumakbo ng ligaw. Ang Zayan Lake na ito ay 3 bahagi ng 1 ektarya ng lupain ng Qinglong Wei. Ang sinumang maglakas loob na pumunta dito para tumakbo ng ligaw ay tiyak na hahawakan ang kanyang likod. Isang dagandong ng dragon na nakakabigla ng daan-daang milya ang umalangaw, at ang Qinglong Wei ay tumakbo palabas ng lawa na may dagandong, umiikot sa kalangitan, tinitingnan ang 3 Thunder Snake na nakatayo sa tabi ng lawa, at galit na nagsabi, magpapakita ako ng awa at hindi kita papatayin, ikaw sa palagay mo ba ay bumuti ang aking init ng ulo?
Black Dragon, nakatingin sa berdeng dragon sa kalangitan, biglang natakpan si Thunder Snake ng isang layer ng Black Dark Energy Mist. Nakatayo lang siya sa lupa, nakatingin sa langit. Ang malalaking mata ni Wu Wei, sa oras na ito, siya ay kasing liit ng langgam sa harap ni Wu Wei, ngunit hindi siya natakot, isa sa 13 pinakamataas na cadre sa ilalim ng matataas na maharlika ng Demu Star Territory, Poison Star, Thunder Snake, nakilala kita. Poison Star, Razor. Ang titulong ito ay agad na nagsiwalat ng kakayahan ni Razor, ang Poison Soul Stone. Kataas-taas ang cadre. Nang marinig ang salitang ito, hindi mapigilan ni Wu Wei na maging mataimtim. Nabuhay siya sa libu-libong taon, at bawat isa sa mga nangungunang cadre ay isang tunay na bituin. Natural na alam niya ito. At tila sa pagkakataong ito, hindi lang isa, kundi 3. Pagdating mo dito, ginulo mo ang kapayapaan ko. Tinitigan ni Wu Wei ang maliit na Thunder Snake at sinabi sa malalim na boses, paano ang mga nangungunang cadre? Sa palagay mo ba ay hindi ako maglalakas loob na patayin ka? Syempre, alam ko ang iyong napakalakas. Ibinuka ni Razor ang kanyang mga kamay at sinabing, pero hindi ikaw ang nandito ngayon. So, nandito ka para hanapin ang kapatid kong si Dali. Kung hindi mo hinahanap ang iyong sarili, maaari mo lamang hanapin ang Hong Dali. Si kapatid na Dali ay ang marangal na tao na tumulong sa kanya na maging dragon. Paano niya mahihiling sa mga taong ito na gawing mahirap ang mga bagay para sa kanya? Xinglong, tumawa si Gang Hong at itinaas ang kanyang ulo, hindi ko alam ang tungkol sa relasyon mo ni Hong Dali, at wala akong pakialam dito. Sinasabi ko lang sa iyo na nakapatay siya ng isang mataas na ranggo, kaya dapat natin siyang hulihin, buhay o kamatayan. Kung gusto mong makialam, samahan ka naming 3, ano sa tingin mo? Kung ito ay isa pang kakaibang hayop, sa antas na ito, iisipin man lang niya kung kikilos, ngunit si Wu Wei ay may mabangis na ugali, at kaninong mukha iyon? Yung tipong hindi binenta, ngayong nag-transform na siya bilang dragon, lalo pang lumakas ang lakas niya. Nahaharap sa 3 star level na tao, natural na hindi ito sineryoso ni Wu Wei. Okay. Tingnan ko kung gaano kahusay ang maalamat na nangungunang cadre. Sabi ni Wu Wei, at idiniin ng malaking katawan ng 3 tao ni Razor. Sa kanyang kasalukuyang laki, anumang kuko ay maaaring magkaroon ng 10,000 toneladang lakas, na tiyak na hindi biro. Humanda ka sa pakikipaglaban. Nagutos si Thunder Snake, at si Gang Hong ang unang gumamit ng kanyang kakayahan sa limitasyon. Sa isang dagandong, hindi mabilang na mga malalaking bato ang bumangon sa kanyang paanan at lumipad patungo sa katawan ni Gang Hong. Sa gitna ng hindi mabilang na malalakas na ingay, ang malalaking bato ay nagsama-sama upang bumuo ng isang napakalaking taong bato. Palaki ng palaki ang tumpok ng mga lalaking bato. Sa isang malakas na dagandong, sa ilang paghinga lamang, ang tumpok ay umabot sa taas na mahigit 500 metro. Sa ganitong taas, nakaharap sa makapangyarihang dragon na 10,000 metro ang haba, mayroon na siyang lakas na humamon ng direkta. Kabanata 973 Star Soul Stone. Ang mga black level na peripheral nobles sa ibaba ay natakot lahat nang makita ito. Hindi katakataka na ang mga maalamat na nangungunang cadre ay napakalakas. Ngayong nakita ko na, hindi naman talaga pinalaki ang chismis kahit kaunti. Tunay na napakalakas ng mga matataas na cadre na ito. Makakalaban talaga nila ang itim na dragon na naging dragon. Totoo naman. Hinamplas ni Wu Wei ang braso ng taong bato na binago ni Gang Hong gamit ang kanyang kuko, na naglabas ng isang piraso ng durog na bato. Ngunit bagamat napakalaki ng kanyang kapangyarihan, at halatang nahati ang braso ng taong bato sa kanyang sampal, ang mga bato ay nagkalat at nagtipon ng mas mabilis. Ngunit sa isang kisap mata, lahat sila ay natipon muli, at ang kanilang sukat ay mas malaki pa. Tulad ng inaasahan ng pinakamataas na cadre, hindi katakataka na ikaw ay mayabang. Pagkatapos ng isang kuko, lumipad si Wu Wei sa kalangitan, tumingin sa taong bato na binago ni Gang Hong, at sinabing, mukhang determinado ka rin na ipahiya ang aking kapatid na si Dali. Desidido ka bang tulungan siya? Nakatayo sa balikat ng taong bato na binago ni Gang Hong, lumitaw ang isang lilang ambon mula sa buong kanang braso ni Razor, kung gayon, subukan natin ito. Paano naman? Okay. Umungol si Wu Wei, handang kumilos. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang naghahanda ang 2 panig na lumaban sa kanilang pinakamataas na lakas, ang boses ni Hong Dali ay dahan-daang tumunog, naku, nakatulog ako ng maayos, ngunit sino ang bulag na kailangan niyang tumakbo at guluhin ang aking pagtulog? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Bagamat hindi malakas ang boses, malinaw itong umabot sa pandinig ng lahat. Napatingin ang lahat sa direksyon kung saan nanggaling ang tunog, at si Hong Dali at 5 iba pa ang nakatayo sa tabi ng lawa, nakatingin sa taong bato na binago ni Gang Hong. May hawak na loudspeaker ang pinuno ng 5 tao na kung saan niya nakuha. Si Hong Dali iyon. Kuya, bakit ka lumabas? Nang makita niya si Hong Dali, agad na sinabi ni Wu Wei na may pag-aalala, ang 3 lalaking ito ay ang pinakamataas na cadre sa ilalim ng matataas na maharlika, at napakalakas nila. Bumalik ka kaagad, nandito ako. Sapat na para harapin sila.
Kuya Wu-wei, mainit ang pakiramdam ni Hong Dali sa kanyang puso, nakatingin kay Wu-wei na lumilipad sa langit, at nakangiting sinabi, huwag kang mag-alala, naglakas loob akong lumabas, natural na hindi ko sila sineseryoso. Pabaya lang sila. Ito ay sapat na upang punan ng puwang sa pagitan ng aking mga ngipin. Talagang sinabi niya na ang mga nangungunang cadre ay sapat lamang upang punan ng puwang sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Nagkatinginan ang anim na itim at puting antas na maharlika, at agad na sumugod, sumisigaw, mayabang. Magkita tayo. Kayo lang ba ang mga taunan? Tumawa si Levi's, hayaan mo akong subukan ito. Gaano ka kaya? Gusto kong kumilos muna ang young master. Agad na kumilos ang grupong ito ng mga tao. Nang makitang talagang pinilit nilang palabasan si Hong Dali, natural na hindi handa ang tatlong Thunder Snakes na harapin si Qinglong ng direkta. Ang kanilang layunin ay hindi si Qinglong sa una, kaya hindi na kailangang labanan siya hanggang sa kamatayan. Mas naging interesante si Hong Dali dito. Anyway, ang target ni Hong Dali ay si Razor at ang kanilang tatlong nangungunang cadre. Kapag natagalan siya, direkta niyang papatayin ang mga ito. Ang kailangan niyang isaalang-alang ngayon ay kung paano ito gagawin. Napakaraming manunood sa audience. Kung hindi niya ginawa ito, ang domineering point. Sayang naman. Isang mataas na ranggo. Kung gusto mong lumaban, pagkatapos ay gawin ito ng masigla. Ipaalam sa kanila na maaari nilang i-bully ang sinuman. Sa oras na ito, si Levi's at ang anim na black and white level ay nagtagpo na sa isa't isa. Si Xiao Shengjie, bilang pinuno sa anim, ay ginamit ang kanyang buong lakas sa sandaling siya ay umakyat. Ang kanyang pinagsamang Soul Stone. Ito ay tinatawag na Star Soul Stone. Ang kakayahang ito ay upang lumikha ng mga bituin na may iba't ibang mga espesyal na epekto. Kaya't sa sandaling magsimula ang labanan, si Xiao Shengjie ay naghagis ng daan-daang mga paputok na bituin na kasing laki ng kamao. Umaangal at lumilipad sa Levi's. Munting trick. Nahaharap sa gayong pag-atake, hindi ito isinapuso ni Levi's. Opisyal na siyang nakapasok sa threshold ng star level. Sa pagtingin sa napakaraming black and white level na kalaban, hindi na niya kailangang gamitin ang lahat ng kanyang lakas. Kung saan, ang lakas ng mga kalaban na ito ay tiyak na napakalakas sa parehong antas, at ang kanilang mga kakayahan ay iba-iba rin. Tatlo sa kanila ay mga insect soul stone, na malayang lumilipad sa kalangitan. Si Xiao Shengjie ito ang Star Soul Stone, at ang dalawa pa ay may Blade Soul Stone at Mirror Soul Stone. Hindi kalabisan na sabihin na sila ay may kakayahang kapwa mahaba at malapit na labanan sa lupa, dagat, at himpapawid. Boom, boom, boom. Ang daan-daang pagsabog ni Xiao Shengjie ay sumabog sa tabi ni Levi. Sa kasalukuyang dark energy level ni Levi, natural na hindi siya makakaiwas sa harap ng naturang pagsabog. Ang kailangan talaga niyang pagtuunan ng pansin ay ang dalawang kalaban na nasa malapit na pakikipaglaban sa kanya pansamantala. Ang black and white level nobleman na pinagsama ang Sword Soul Stone ay maaaring magkaroon ng napakatalim na lumalabas sa buong katawan niya. Ang kanyang katawan ay isang sandata. Ang mga talim na iyon ay lubhang matalas at madaling maputol ang ginto at bato. Para naman sa iba pang klase ng black and white na pinagsama sa Mirror Soul Stone, ang kanyang mga kakayahan ay napakalakas din at maaari niyang gayahin ang bahagi ng kakayahan ng kanyang kalaban para palakasin ang kanyang sarili. Originally, ito ay wala, pagkatapos ng lahat, kahit gaano kahusay ang copycat, hindi ito kasing ganda ng tunay. Ngunit ang problema ay ang kanyang kakayahang gayahin ay hindi lamang isa, ngunit maaaring halo-halong. Ngayon ang dalawang taong ito ay ang dalawang taong nagdudulot ng pinakamalaking problema ni Levi. Lalo na ang mga may Mirror Soul Stone na kakayahan, pagkatapos pagsamahin ang kakayahan ng Sword Soul Stone sa kakayahan ni Levi na kontrolin ang mga kalamnan, sila ay naging isang malakas na makinang panglaban. Simul ate ang aking mga kakayahan. Lihim na nag-isip si Levi's habang umiiwas sa kanilang mga pag-atake, ang mga itim at puti na antas na ito ay talagang hindi kapareho ng mga nakaraang antas ng itim. Kahit na nakapasok na ako sa stellar level ngayon, humarap sa ganoon medyo nakaka-stress para sa maraming tao na magsanib puwersa. Nakaramdam ng matinding pressure ang panig ni Levi, ngunit naramdaman talaga ng anim na black and white level noble, kasama si Xiao Shengjie, ang panginginig ng kanilang mga pores. Ang subordinate, itong taong nagngangalang Levi ay subordinate lang ni Hong Dali pero napakalakas niya. Isang tao ang humaharap sa anim na itim at puti na antas ng mga tao, kabilang ang kanyang sarili, at hindi pa rin nagpapatalo. Hindi ba masyadong makapangyarihan itong Hong Dali? Ang grupo ng mga taong itim na antas na nanunood mula sa malayo ay tumingin sa labanan dito at nagulat at nagsabi, ang itim na antas na ito ay tila isa lamang sa kanyang mga nasasakupan, ngunit siya ay may ganoong lakas. Kung gayon, ang lakas ng Hong Dali na iyon. Napakabaliw ng mundong ito. Nananaginip ba ako? Ang isang itim na antas na nasasakupan ay maaaring talunin ang anim na antas ng itim at puti na mga lalaki. Si Razor, na nakatayo sa ganghang, ay tumingin kay Hong Dali sa ibaba. Seryoso ang mukha niya. Masyadong mabilis lumaki ang Hong Dali na ito. Isa lang ang solusyon sa mga ganyang tao, burahin sila ng buo.
Kung hindi, ang mga tulad niyang maglakas loob na pumatay kahit ang matataas na maharlika ay tiyak na magiging malaking sakuna sa hinaharap. Sa oras na ito, ang labanan sa panig ni Levi ay pumasok sa isang lagnat. Tutal, 6 silang black and white level. Ginamit ni Levi's ang kanyang buong lakas, na may 1,000% kontrol sa kalamnan. Sa pamamagitan ng pang-apat na antas ng sensory energy at ang kakayahang pumindot ng husto, ang bawat suntok ay magsasanhi ng wave ng pagbabago-bago sa nakapalibot na espasyo. Sinusubukan niya ang kanyang makakaya, lahat, mag-ingat. Sigaw ni Xiao Shengjie. Ang pulse Eris na nakuha niya noon mula sa 10,000 Years War ay ginamit na ngayon. Sa pagkakataong ito, direkta siyang lumikha ng isang pulse Eris na may diameter na 50 taon. Ang Super Giant Bomb Star ni Domi. Kung ang dating bomb star na kasing laki ng kamao ay maituturing lamang bilang isang granada, ang Super Giant na bomb star na ito na may diameter na higit sa 50 metro ay itinuturing na ngayong isang granada. Katumbas ito ng bombang nuclear. Walang sino man ang magdududa sa lakas ng pagsabog ng bagay na ito. Kuya Levi, mag-ingat ka. Nagmamadaling paalala ni Hong Dali nang makita niya ang higanteng bomb star. Ang bagay na ito ay hindi biro, ito ay napakalaki, kung ito ay sumabog. Naiintindihan. Mariing tumanggo si Levi. Lumipad diretso sa kanya ang malaking bomb star. Kasabay nito, ang iba pang 5 itim at puti na antas na maharlika ay umatras lahat. Kapag sumabog ang gayong malaking bomb star, ang epekto ng liwanag ay sapat na upang mahihipan ang mga tao hanggang sa mamatay. Itong Xiao Shengjie, hindi nakakagulat na may lakas ng loob siyang hamanin si Hong Dali. Tahimik na tumanggo si Thunder Snake, napakalaking bomba. Kapag ito ay sumabog, ito ay talagang napakalakas. Sa oras na ito sa field, seryoso ang mukha ni Levi, nakatingin sa higanteng bombang lumilipad patungo sa kanya, huminga siya ng malalim. Mabigat na pressure. Ipinatawag ni Levi's ang pinakamalakas na lakas sa kanyang katawan, sinuntok ang higanteng bomb star. Boom! Nagkaroon ng ingay na nakakabasag ng lupa, at sumabog ang bomb star. Ang isang bomba na may diameter na higit sa 50 metro, kahit na puno ito ng TNT, ay mayroon ng lakas ng pagsabog upang sirain ang mundo, hindi pa banggitin ng bomb star na ito na may mga kakayahan. Sa pagsabog na ito, ang buong lugar na higit sa 300 metro kung saan ang Levi's ang sentro ay natangay ng abo dahil sa malaking epekto ng pagsabog. Halos lahat ng hangin ay natangay. Matapos ang isang malakas na kalabog, sumunod ang tahimik ang buong lugar. This time, tahimik na talaga. Dahil ang hangin, ang konduktor ng tunog, ay hindi na umiral sa maikling panahon dahil sa malaking epekto. Ibinuka ng lahat ng madla ang kanilang mga bibig at tulalang nakatingin sa pagsabog. Sumabog. Nagawa mo ba? Patay na ba ang napakalakas na taong iyon? Nang ang lahat ay natigilan at si Xiao Shengjie ay malapit ng tumawa ng malakas, isang boses ang biglang tumunog na parang demonyo mula sa impyerno, malakas na presyon. Hindi patay si Levi. Hindi lang siya namatay, ginamit niya pa talaga ang kakayahan ng heavy pressure. Gaya ng nabanggit kanina, ang kakayahan ng mabigat na pressure na ito ay maaari pang i-compress ang isang spacecraft sa isang bukol na bakal na may diameter na mas mababa sa 1 metro, nakatumbas ng paggamit ng napakalakas na puwersa ng compression upang i-compress ang lahat ng nahawakan ni Levi. Ngunit sa pagkakataong ito, ang nakompress niya ay ang super bomb star ni Xiao Shengjie. Bang! Isang mapurol na tunog ang tumunog, at ang hangin sa paligid ay biglang lumundag patungo sa lugar kung nasaan si Levi's, at lahat ng bagay sa paligid niya na natangay ng malakas na shockwave ay napabalikwas. Mabigat na pressure. Isa pang suntok. Sa pagkakataong ito, mabilis na bumalik ang shockwave na kumalat noon. Mabigat na pressure. Sumunod naman si Levi's ng isa pang suntok. Ang enerhiya na nabuo ng sumasabog na bituin ay nagsimulang unti-unting bumuo ng isang bola ng enerhiya na halos 10 metro ang lapad. Boom, boom, boom. Sinuntok ni Levi's ang energy ball ng ganito, at natigilan ang lahat sa audience. Sa dulo, nang sa wakas ay huminto si Levi's, ang energy ball ay talagang nakompress niya sa isang puting light ball na may diameter na halos 10 sentimetro lamang. Sa magaan na bowl ang iyon, ang kahangahangang enerhiya ay lumalakas ng husto. Kabanata 994, Poison Swamp. Ito ay si Razor, na nakatayo sa balikat ni Gang Hong, ay tumingin sa bola ng enerhiya sa kamay ni Levi sa ibaba at natigilan. Tinitigan niya ang bola ng enerhiya ng higit sa 10 segundo, at sa wakas ay sinabi sa katakutan, nakakatakot na enerhiya. Hindi maganda. Natigilan si Thunder Snake, natigilan si Xiao Shengjie, at ang iba pang 5 black and white level ay natigilan. Nagulat ang buong audience. Paano niya mapicompress ang explosive energy ng ganoon kalaking bomb star? Paano ito posible? Ang eksenang ito, na lampas sa sentido komun ng lahat, ay nagpabilis ng tibok ng puso ng lahat. Ang enerhiya ng pagsabog ng isang super bomb star na may diameter na higit sa 50 metro ay nakompress sa mas mababa sa 10 sentimetro. Kung ang energy ball na ito na may diameter na 10 sentimetro ay sumabog, ang eksena ay magiging kakilakilabot sa pag-iisip pa lamang tungkol dito. Bilasan mong umatras.
Ang 6 na Black Level Double Nobles na iyon ay hindi mga tanga kung tutuusin. Hindi lang sila bobo, napakatalino pa nila. Kaya naman nang makita nila ang forma sayon na ito ay agad silang umatras. Ang biro, ang kapangyarihan ng gayong malaking bomb star ay nakompres sa ganoong kaliit na halaga. Kung ito ay sumabog. Ngunit gusto nilang umatras, ngunit ang problema ay huli na ang lahat. Gusto mong tumakbo. Ngumisi si Levi, at direktang ibinato ang bola ng enerhiya sa kanyang kamay sa direksyon ni Xiao Shengjie, na siyang pinakamabilis na tumakas na tao, kung hihilingin kong tumakas ng ganoon kadali, kung gayon ako ay isang tanga. Natuklasan niya noon na ang Xiao Shengjie na ito ay halatang may hawak sa kanya. Sa nakaraang labanan, naramdaman ni Levi na nagpipigil si Xiao Shengjie. Hanggang sa huling sandali, sabay-sabay niyang pinatawag ang napakalaking bomb star. May kung anong bagay sa kanya na maaaring maging sanhi ng kanyang agad na pagsabog sa lakas. Kung hindi, paano siya, isang itim at puti na tao sa tuktok ng antas ng planeta, makakapagtawag ng napakalaking bomba? Kaya si Levi's ang unang pumili. Si Xiao Shengjie ang tumalikod at tumakbo palayo. Ang bola ng enerhiya ay lumilipad ng napakabilis, kasing bilis ng kidlat. Nakatakas lang si Xiao Shengjie sa layong wala pang 300 metro. Lumipad ang energy ball sa kanyang harapan at saka bumagsak sa lupa. Malakas na epekto ng presyon. Napangiti si Levi's, hinuyam ng gusto ang kamao, at pinakawalan ang kakayahan. Boom! Isang malakas na ingay ang umuuga, at nanginag ang buong lupa. Isang nakakatakot na ulap ng kabute ang umusbong, at ang malaking shockwave ay agad na ginawang lumilipad na bagay ang lahat ng bagay sa loob ng 1 kilometro. Ash! Wala na ang hangin. May isang higanteng hukay sa lupa. Ang kalangitan ay natatakpan ng malalaking ulap ng kabute. Buong pagkatao ni Xiao Shengjie. Sila ay ganap na naglaho, ganap na natangay ng abo ng pagsabog na ito. Hindi lang yan. Ang iba pang dalawang klase ng itim at puti na medyo malapit sa kanya ay natangay ng shockwave, at ang kanilang buong katawan ay sumangga sa isang iglap. Nakakatakot na kapangyarihan. Ganap na nakakatakot na kapangyarihan. Ang ganitong pagsabog ay katumbas pa nga ng lakas ng pagsabog ng isang maliit na bombang nuclear. Ang pagkakaiba lang. Natatakot ako na ito ay isang mas kaunting nuclear radiation. Ang iba ay maihahambing lamang. Masyadong malakas. Masyadong nakakatakot. Anong klaseng kakayahan meron siya? Paano siya magiging napakalakas? Ang Hongdali na ito ay napakalakas ng kanyang mga nasasakupan, ngunit siya mismo. Tumingin sa lugar kung saan namatay si Xiao Shengjie. Habang dahan-daang lumakad palayo si Levi's, ang mga black level na peripheral noble na nanunood mula sa malayo ay umatras na parang nakakita ng multo, paano magiging black level lang ang ganoong lakas? Napatingin ang 3 taong Razor kay Levi sa ibaba, at medyo nakaramdam din ng kirot ang kanilang anit. Manhid. Isang malakas na kalaban. Hindi talaga sila natatakot. Ang tunay na nakakatakot ay isang kalaban na masyadong mabilis na lumaki. Ano ang dating antas ng lakas ni Levi? Bago pumasok sa Zayan Lake, nasa tuktok na siya ng kanyang lakas sa antas ng planeta. Upang harapin ang ordinaryong itim na antas, maaari mo lamang harapin ang 5, 6, 7 o 8 ng sabay-sabay. Ano ang resulta ngayon? Minsan sa Zayan Lake, pumasok siya ng direkta sa stellar level pagkatapos lumabas sa tubig, at hinarap ang pagkubkob ng 6 na black and white level. Sa huli, pinatay niya ang 3 sa 6 na taong ito sa antas ng itim at puti sa isang galaw. Sino ang hindi matatakot sa ganoong rate ng paglago? Paano kung lumipas ang ilang panahon, at alam ng Diyos kung maaabot din ng ibang mga tao ang ganitong antas ng lakas? Mukhang maganda ang bracelet na ito. Kahit nasa ilalim ng isang malakas na pagsabog ng presyon, ito ay buo pa rin. Kinuha ni Levi ang pulse heiress ni Xiao Shengjie at direktang inilagay sa kanyang bulsa, bumalik ka at ibigay ito sa young master para paglaruan. Kitang-kita sa mga mata ni Razor ang kanyang mga kilos, at biglang lumiwanag ang mga mata ni Razor, ang bagay na kinuha niya ngayon ay tiyak na isang kayamanan. Hindi ko man lang napansin ito noon, ngunit ngayon ay tila sa ilalim ng epekto ng naturang pagsabog, ang bagay na iyon ay hindi nasira. Natural na pumasok sa isip ni Linya at Ganghong ang kanyang mga iniisip. Tumawa si Linya at sinabi, mukhang may natuklasan tayong hindi kapani-paniwalang magandang bagay. Ngayon ay kailangan na nating bumaba. Gusto mo bang gawin ito? Iyon ay walang sinasabi. Razor. Tumango, ang lakas ng taong ito ay nasa antas ng bituin, at wala siyang problema sa pagdurog sa mga kalaban sa antas ng planeta, ngunit napakabata pa niya para sa atin, tayo na. Agad na tumalon sina Snake at Linya sa katawan ni Ganghong. Nakangiting tumingin si Ganghong kay Qinglong sa langit, Qinglong, mukhang magiging maganda ang laban natin ngayon kahit anong mangyari. Nagpasya na ang panganay kong kapatid na kumilos. Nasa panganib ang iyong kapatid na si Dali, haha. Kung nasugatan ang kapatid kong si Dali, mamamatay kayong lahat. Galit na galit si Qinglong Wue at hinampas siya ng isang kuko. Bago pa makakilos si Hong Dali, nagsimulang maglaban sina Wue at Ganghong. Malalaki na ang tangkad nilang dalawa, ngunit nang magsimula na silang mag-away, gumuho ang mga bundok at nagbitak-bitak ang lupa, nakakakilabot at nakakamangha ang kanilang kapangyarihan.
Ang kasalukuyang lakas ni Wu Wei ay hindi mas malakas kaysa sa Gang Hong, ngunit nakatuon ang Gang Hong sa depensa, at hindi madaling talunin si Gang Hong sa ngayon. Sa oras na ito, si Black Snake at Linya ay nasa lupa na. Pareho silang star level at napakabilis. Sa isang kisap mata, nakatayo na sila sa harap ni Hong Dali. Hong Dali, nagkita na tayo sa wakas. Sa pagtingin kay Hong Dali, ang ekspresyon ni Razor ay walang pakialam, na parabang nakatingin siya sa isang bilanggo na haharap sa hatol, isusuko mo ba ang iyong sarili, o lalaban ka ba hanggang sa wakas? Paano kung sumuko ng walang awa? Paano kung lumaban tayo? Nang makita ang dalawang matataas na opisyal ng matataas na maharlika sa harapan niya, hindi nagmamadali si Hong Dali na kumilos. Nakangiting tanong niya, let's talk about it, let me see which one is better. Gaya ng inaasahan sa isang taong maglakas loob na pumatay ng mataas na maharlika, malamig na sabi ni Razor, kung susuko ka lang, mamamatay ka. Pero kung lumalaban ka hanggang dulo, mamamatay ka pa rin. Pero pag nahuli ka ng ganyan, mamamatay ka. Pero hindi ganoon kadali, sabihin ko sa iyo, hindi lang ikaw ang mamamatay, kundi lahat ng may kinalaman sa iyo ay mamamatay, walang maiiwang buhay. Talaga. Humalaklak si Hong Dali matapos marinig ang sinabi ni Lei Shi. At pagkatapos ay sinabing, kung gayon, paano kung hindi ko piliin ang alinmang landas? Walang pagpipilian. Biglang tumawa si Linya sa gilid at sinabing, tiyak na wala kang pangatlong landas na mapagpipilian. Ipinapayo ko sa iyo na sumuko na lang para mabilis kang mamatay, at matapos ito sa sandaling ipikit mo ang iyong mga mata. Tumingin si Hong Dali sa nakapaligid na mga maharlika sa antas ng itim, at pagkatapos ay tumingin sa bato sa di kalayuan. Ang higanteng Gang Hong at ang asul na dragon na si Wu Wei sa langit ay sa wakas ay itinuon ng kanilang mga mata kay Razor, tanungin ko, sino ang mga nangungunang cadre, at tatlo lang kayo rito. 3 tao ay sapat na upang makitungo sa isang maliit na taong tulad mo. Tumikim si Razor, bakit, iniisip mo pa rin na napakaliit nito? Medyo maliit lang. Pinunasan ni Hong Dali ang kanyang ilong. Plano niya noong una na lutasin ito ng sabay-sabay, ngunit sayang. Anong mayabang na tono? Galit na galit si Thunder Snake, at agad na nagbuga ng purple mist ang buong katawan niya. Poison Soul Stone, Fog Swamp. Ang siksik na Fog Swamp na ito ay labis na nakakalason, at anumang bagay na mahawakan ito ay agad nakaagnasan. Ito ay tiyak na dahil dito na si Razor ang ganap na boss sa tatlo. Ang mga peripheral nobles na nanunood ng labanan mula sa malayo ay biglang natuwa nang makita nilang sa wakas ay kumilos na ang pinakamataas na cadre dito. Tingnan mo, kumilos ang pinakamataas na cadre na si Ziyang Hong Dali. Ang kulay ng ambon ay lila, ito ay ang Poison Soul Stone. Ang Poison Soul Stone ay mas malakas kaysa sa Elemental Soul Stone. Kung hinawakan mo ang isang tao, maaari mo siyang lasonin hanggang mamatay. Ni hindi mo mahawakan ang iyong katawan. Paano mo lalabanan ang labanang ito? Paano ako magiging pinakamataas na cadre? Kung walang ganoong lakas, paano ako magiging pinakamataas na cadre? Isang hindi kapani-paniwalang kakayahan. Ang makapangyarihang hand-to-hand combat ability ay karapat-dapat na maging star-level powerhouse. Ang pag-iisip tungkol sa gayong kalaban ay nagpapamanhid ng anit ng isang tao. Pinag-uusapan ito ng mga peripheral nobles sa ibaba. Nang makakilos si Razor ay nagmamadali ring sumugod si Linya. At umatras. Tama ang mga peripheral nobles na iyon, siguradong hindi biro ang lason ni Razor. Hindi pagmamalabos na sabihin na ang Razor na pinagsama sa Poison Soul Stone ay ganap na walang halatang kahinaan. Ang kanyang kakayahan ay ginagawang imposible para sa mga kaaway na labanan siya sa malapit na labanan. Tungkol naman sa long range, sa lakas ng star-level powerhouse ni Razor, matatakot pa rin kaya ito sa mga long-range attack. Mukhang ito ay isang makamandag na bato ng kaluluwa. Humakbang paatros si Hong Dali at ang iba pa. Si Hong Dali ay hindi natakot, ngunit nag-usisa lamang, mukhang napakalakas ng lason. Oops, ang damo sa ilalim ng aking mga paa ay wala na. Ito ay lason hanggang mamatay, ito ay kahangahangang. Inakay niya ang lahat pabalik sa lawa, at unti-unting kumalat ang lilang makapal na fog swamp ng Thunder Snake. Walang silbi ang pag-urong sa tubig. Tumingin si Thunder Snake kay Hong Dali at sinabing dahan-dahan, kung hindi ko ipinangako kay Venerable Qinglua na hindi masyadong dudumisan ang kapaligiran ng planetang ito, gagawin ko na ang lawa na ito na isang lason na pool. Kung hindi, sa tingin mo ba ay makakaligtas ka pa hanggang ngayon? Siyempre, nagbago na ang sitwasyon ngayon. Ngayong naharap na natin ang mga ito. Xinglong. Wala na akong dapat isipin pa. Nakangiti pa si Hong Dali, pero mas kakaiba ang kilos niya, talagang hinubad niya ang kanyang damit, binasa sa tubig, at pagkatapos ay ipinulupot sa kanyang kamao. Sa totoo lang, gusto ko lang gawin ito nang bumalik ako sa tubig. Binalot ni Hong Dali ang kanyang mga kamao, at pagkatapos ay nagbago agad ang kanyang buong pagkatao. Boom! Ang buong katawan ni Hong Dali ay sumabog sa isang nakasisilaw na gintong liwanag, tulad ng isang artificial na araw. Star Knight, nag-transform sa unang pagkakataon. Tapos na ang kabanata 996. Kaya sumunod, nagsimulang talakayin ng mga kongresistang ito kung paano haharapin si Hong Dali.
Sa tingin ko, ang kailangan nating gawin ngayon ay hindi direktang magpadala ng mga tao para harapin si Hong Dali ng direkta, sabi ng isang kongresista, maaari muna nating ipadala ang lahat ng nangungunang cadre sa Milky Way, at ipadala ang lahat ng taong may kaugnayan sa Hong Dali, abangan silang lahat. Sumasang-ayon ako. Tumango ang isa pang kongresista, hulihin ang lahat ng kamag-anak ni Hong Dali, at pagkatapos ay alamin ang mga coordinate ng kanyang home planet. Hindi ako naniniwala kung magpapadala tayo ng fleet doon. Kakayanin ito ni Hong Dali. Hanggat hindi niya kayang tiisin ang pressure, gagawin namin ang lahat ng gusto namin. Okay lang iyon, saglit na nag-isip si Matian Cheng, pagkatapos ay dahan-daang sinabi, pero sa pagkakataong ito. Kailangan nating palakihin ang ating mga kamay. Kung tutusin, hindi lang ang aking pamangkin ang patay, kundi pati na rin ang tatlong nangungunang mga cadre, natural na hindi natin ito maaaring pabayaan. Iminumungkahi ko na magpadala tayo ng 500 stellar 5th level na mothership sa kalawakan. Sa parehong oras, ang natitira ay nasa tuktok na panahon, ang Kachpa. Tatawagan natin ang mga maharlika ng galaxy para magbayad ng 10 trilyong dim coins. Sinabi niya ito at sinulyapan ang lahat ng naruroon. Bahagyang ipinikit ang kanyang mga mata, at sinabi sa malalim na boses, upang malabanan ang kakayahang sumabog ni Hong Dali, mag-apply sa Superior Council para sa panghuling sandata sa pakikipaglaban, na handang i-activate anumang oras. 10 nangungunang mga cadre kasama ang 500 stellar 5th level motherships. Ang ganitong lineup ay sapat na upang takutin ang lakas ng loob ng mga nasa kalawakan. Mayroon ding ultimate combat weapon, na handang i-activate anumang oras. Nagkatinginan ang lahat ng miyembro at tumango, pangalawa. Sa Milky Way, sa itaas ng Silver Blue Superplanet. Noong una, napakapayapa ng buhay dito, at ginagawa ng lahat ang dapat nilang gawin. Kung paano mabuhay ay kung paano mabuhay, ngunit ito ay malinaw. Ang gayong magagandang araw ay natapos na. Beta Star, Galaxy Noble Elders Council. Great Elder, may nangyaring masama. Isang gwardya ang nagmamadaling pumasok sa meeting hall ng Elders Council, na may mukha na puno ng gulat, at apurahang sinabi, narito na ang mga nangungunang cadre ng matataas na ranggo ng Deimos Star Territory. 10 sila sa kabuuan. Kasama nila ang 500 stellar 5th level motherships. Ano? Nang marinig ang balita. Lahat ng tao sa buong meeting hall ay natigilan. Narito ang mga nangungunang cadre sa ilalim ng matataas na maharlika. Nagdala rin ng 500 stellar 5th level motherships. Diyos ko, kayang sirain ng ganoong uri ng pagiging ina ang isang planeta sa ilang shot lang. 500 barko ang dumating sa oras na ito. Alam mo ba kung para saan sila nanggaling? At nasaan sila ngayon? Nanginginig ang boses ng dakilang matanda. Para makapagpakilos ang matataas na maharlika sa ganoong kalaking pormasayon, iisa lang ang paliwanag, may nangyari. May malaking nangyari. Ang pinakamalamang na posibilidad ay ang isang tiyak na mataas na ranggo na maharlika ay patay na. Mamatay sa kalawakan. Oo. Namutla sa takot ang mukha ng gwardya, ayon sa sinabi nila, si Hong Dali ang pumatay kay Lord Malong sa Fairy Star, at kasama rin dito ang tatlong nangungunang cadre. Paft. Nang marinig ang balita, ilang elder ng Presbyterian Church. Lahat ay natakot kaya natamba sila sa kanilang mga upuan. Wala na akong lakas sa aking katawan. Hong Dali, patayin si Master Malong at huwag magsalita ng anuman. Pinatay din niya ang tatlong nangungunang cadre. Ang ganoong bagay, ang mga kahihinatnan. Bastos na ito. Bastos. Galit na tumalon ang matanda at sumigaw ng malakas, paano tayo sasaksakin ng Hong Dali na ito? Anong laking pagkakamali? Pagpatay sa isang mataas na ranggo na maharlika at pagpatay sa tatlong nangungunang cadre. Paano matitiis natin ito? Tapos na, ang Milky Way, tapos na. Isa pang matanda ang bumagsak. Nakaupo sa upuan, ang kanyang mga mata ay mapurol, 500 stellar 5th level na mga mothership, ganoong kalipunan ng mga sasakyan, kahit na ang ating Silver Blue Superplaneta ay nakakashoot lang ng ilang shot. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Mabilis. Pumunta at tawagan si Jiang Donglio, at tawagan din si Li Xuancheng. Desperadong sigaw ng matanda. Makalipas ang mga 20 minuto, dumating ang lahat sa Presbyterian Church. Seryoso ang tingin ng lahat. Ang lahat ay nakaramdam ng labis na kaba. Pagkatapos ng lahat, sa pagkakataong ito, ang basket ay masyadong malaki, at ito ay hindi na isang bagay na maaaring malutas sa pamamagitan lamang ng pera. Pinatay ni Dali si Malong at pinatay din ang tatlong nangungunang cadre. Nanlaki ang mga mata ni Jiang Donglio nang marinig niya ito. Alam niyang pinatay ni Hong Dali si Malong, ngunit sa loob lamang ng ilang araw, pinatay niya maging ang mga matataas na cadre. Iyon ang pinakamataas na cadre, sa buong lakas ng isang bituin, pinatay lang ni Hong Dali, isang alibughang anak. Tapos na. Namumula ang mukha ni Li Xuancheng, at nanginginig ang buong katawan niya dahil sa sobrang takot, sa pagkakataong ito, tapos na talaga ang ating kalawakan. Paano makakagawa si Hong Dali ng ganoong kalaking bitag? Lahat, tumakas para sa iyong buhay. Umalis ka ng mas maaga, baka may paraan pa para mabuhay. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Li Xuancheng, tumahimik ang lahat.
Hindi naman talaga siya alarmist. Dahil nasanay na siya sa punong tanggapan ng matataas na ranggo, naiintindihan niya kung gaano kakilakilabot ang mga matataas na maharlika. Bakit ang mga matataas na maharlika ay palaging nagsasabi ng parehong bagay sa ibaba? Nasa kanila kasi talaga ang kapital. Upang magbigay ng matingkad na pagkakatulad, sa isang lungsod ng probinsya, ang isang maharlikang kalawakan ay halos katumbas ng isang maliit na punong nayon o isang maliit na may-ari ng lupa. Tungkol naman sa mga matataas na maharlika, sila ang mga mahistrado at mayor ng county na bumaba sa pamamagitan ng hangin. Anuman ang katangian at kakayahan ng mahistrado o mayor ng county, dahil narito siya, dapat mo siyang pagsilbihan ng mabuti. Ngayon, lumitaw ang problema. Si Hong Dali, isang lalaking maputik ang mga paa, ay pinatay ang alkalde na si Malong dahil hindi siya nakipag-usap sa kanya. Sa palagay mo ba, sa lakas ng matataas na ranggo na maharlika at sa kanilang posisyon sa kapangyarihan sa DM Star Territory, posible bang sumuko? Siyempre hindi. Dahil dito, hindi pinalad ang mga maharlikang galactic na matay ang alkalde sa iyong nayon. Bilang punong nayon, natural na mayroon kang mga responsibilidad na hindi maiiwasan, kaya hindi ka makakatakas, di ba? Sa makatuwid, ang kasalukuyang sitwasyon ay talagang hindi seryoso. Kahit na ang tao ay hindi pinatay ng kanilang mga maharlikang galactic, ang kanilang bahagi sa utang ay tiyak na kailangan pa rin. Nasaan sila ngayon? Tanong ni Jiang Dongliu sa malalim na boses. Sa kasalukuyan, mga 3 araw pa tayo mula sa ating kalawakan. Mataimtim na sinabi ng dakilang elder, ang tanging lunas ay ang maagap naming ibigay ang lahat ng impormasyon na may kaugnayan sa Hong Dali sa mga matataas na kadra. Marahil ay mauunawaan din nila kung bibigyan mo kami ng kaunting maluwag, at least hindi mo kami papatayin lahat. Makatwiran ang kanyang panukala at sumang-ayon ang lahat sa madla. Sa ngayon, ito lang ang magagawa natin. Walang magawang tumanggo si Jiang Dongliu, at sinabi sa sarili, dali, pastahan na kita sa pagkakataong ito. Nakaayos na ang iyong pamilya at mga kamag-anak. Ibibigay ko muna sa kanila ang mga orihinal na coordinate ng mundo. Tutulungan lang kita hanggang ngayon. Sa ibang bagay, depende sa iyo. Ang dahilan kung bakit naglakas loob si Jiang Dongliu na tumaya kay Hong Dali ay dahil si Hong Dali pinatay ang 3 nangungunang kadra. Ang katotohanan ito ay nagpasigurado kay Jiang Dongliu na si Hong Dali ay talagang naging Star Knight ng Golden Emperor Gu. Ang pagiging Starry Sky Knight kasama ang Golden Emperor Gu, na may ganoong lakas, talagang kwalipikado siyang hamanin ang matataas na maharlika. Siyempre, ang bagay na ito ay malalaman lamang sa puso sa kasalukuyan, kung hindi, kapag ito ay sinabi na, mahihirapan ang lahat na pumili kung ano ang gagawin. Kung magagalit ang matataas na kadra, ang mga maharlikang galactic ang magdurusa sa oras na iyon kung gaano kalakas, ang tubig mula sa malayo ay hindi makapagliligtas ng apoy mula sa malapit. Kaya sa susunod na 2 araw, ang lahat ng industriya na nakapalibot sa Hong Dali sa Milky Way ay nagsimula ng malawakang paglilinis. Sa pagkakataong ito ay isang masusing paglilinis. Halos lahat ng ari-arian ni Hong Dali at anumang bagay sa kanyang pangalan ay nabura, at maging ang kanyang bank account ay nailak. Hindi kalabisan na sabihin na ang Hong Dali ay hindi na makapag-withdraw ng kahit isang sentimos mula sa bangko. At lahat ng mga kamag-anak at kaibigan ni Hong Dali ay lihim na ipinadala sa New Earth ni Jiang Dongliu, at maingat siyang nagbigay ng mga tagubilin anuman ang mangyari, talagang hindi ka pinapayagang bumalik sa Galaxy Alliance Center, kahit na sa virtual na mundo, hindi ka pinapayagang mag-online. Sa madaling salita, ang kasalukuyang New Earth ay ganap na pinutol ang lahat ng ugnayan sa Galactic Alliance, at maging ang mga coordinate ay lihim na binura ni Jiang Dongliu. Pagkatapos ng lahat, ito ang bayan ng Hong Dali. Kung may mali dito, sa pagiging protective ni Hong Dali, mababaliw siya. Sa oras na iyon, hindi ko alam kung gaano karaming mga tao ang ililibing kasama ng bagong lupa. Mabilis na lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, pinangunahan ng 10 nangungunang kadra ang 500 stellar 5th level mothership sa Milky Way star field. Dumiretso sa Beta Star kung saan matatagpuan ang mga galactic nobles. Ang stellar 5th level mothership ay lumilipad ng napakabilis at sapat na ang laki. Kaya nang dumating ang 10 nangungunang opisyal na ito sa Beta Star, sa mabituing kalangitan, ang buong sistema ng bituin kung saan matatagpuan ang Beta Star ay halos na puno ng mga mothership, at ang buong Beta Star ay ganap na nalantad sa mga muzzle ng mga mothership na iyon. Walang alinlangan na kapag ang anumang bagay ay hindi nahawakan ng maayos sa Beta Star, ang mga maharlikang galactic ay maaaring mawala sa mahabang ilog ng panahon, at hindi nila magagawang pukawin kahit isang alon. Ang mga maharlikang galactic at lahat ng miyembro ng Presbyterian Church ay tumayong magalang sa gitna ng manor upang salubungin ang pagdating ng pinakamataas na kadra. Hindi nagtagal, isang maliit na spacecraft ang mabagal na dumaong. Swish, bumukas ang pinto ng spaceship, at lumabas sa spacecraft ang 10 tao na may iba't ibang anyo. Ang mga taong ito, ang ilan ay higit sa 3 metro ang taas, at ang mas maikli ay mga 1.6 metro ang taas. Mayroon silang lahat ng uri ng mga hugis, lalaki at babae, at sila ay mukhang napakagulo. Siyempre, ang tanging matatag ay ang kanilang lakas. Lahat sila ay star level, at halos lahat sila ay malapit sa kanilang peak condition, at ang kanilang mga kakayahan ay lahat top-notch.
10 nangungunang Kodra. Sa kanilang mga mata, ang mga maharlika ng kalawakan ay kasing ordinaryo ng maliliit na langgam. Kabanata 997 Sky High Compensation. Ang Beta Star Elders Association of Galaxy Nobles ay binabati ang pagdating ng pinakamataas na Kodra. Ang Grand Elder ang pinakamatanda. Pagkababa ng 10 nangungunang Kodra sa spacecraft, mabilis niyang inakay ang lahat para magpugay at kumustahin. Sa harap ng matataas na Kodra, hindi mahalaga ang lakas. Imposibleng maging kasing taas pa rin nila. Kaya nirerango ayon sa edad, mukhang mas maganda. Emph. Kabilang sa 10 nangungunang Kodra, ang pinuno ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may maikling pilak puting buhok, kayumanggi ang balat, at 2 puting guhit sa kanyang mukha. Siya ay halos 1.9 metro ang taas. Mahinang humuhuni siya. Sinabi niya, hindi alintana ang katotohanan na pinangunahan ng dakilang elder ng Galaxy Noble Presbyterian Council ang lahat na batiin siya, direktang sinabi niya, huwag ka nang magsalita ng walang kaparirikon, humanap ng lugar, sasabihin ko sa iyo ang aming mga kondisyon, at maaari mong malaman ang iba ng mag-isa. Pagkakita nito, siya. Nang tuwirang binanggit niya ang mga kondisyon, medyo nadama ng dakilang elder ang kanyang puso, at sa huli ay tumanggaw na lamang siya ng walang magawa, mga Panginoon ko, mangyaring pumunta dito, mangyaring pumunta dito. Naghiyawan ang grupo ng mga tao at dir-diretsyong naglakad papunta sa meeting hall ng Presbyterian Council. Pagpasok sa bulwagan ng pagpupulong, ang 10 nangungunang Kodra ay hindi magalang at umupo saan man nila gusto. Ang dakilang elder at ang iba pa ay maaari lamang tumayo ng magalang sa harap ng pilak puting maikling buhok na lalaki, naghihintay sa kanyang mga salita. Kayong mga galactic na tao, mangyaring ipakita ang iyong talento. Ang lalaking may maikling pilak na buhok ay malamig na sumangot, patayin ang matataas na ranggo na maharlika, at pumatay din ng 3 matataas na Kodra. Kayong mga galactic na aristokrata ay walang kinalaman sa account na ito. Oo, ang dakilang elder ay pawis na pawis, lahat na. Kasi, ng ating maluwag na disiplina. Kung alam lang namin na may ganitong mamamatay tao ng mas maaga, sinira sana namin ang lahat ng may kaugnayan sa kanya. Gamitin. Ang lalaking may maikling pilak na buhok ay direktang nagsabi, ayon sa mga tagubili ng mga nakatataas, sa pagkakataong ito ay napakasama ng mga bagay. Ikaw, ang Milky Way, ay dapat na makipagtulungan sa amin sa lahat ng aming gawain upang mahukay ang lahat ng may kaugnayan sa Hongdali. Lumabas ka. Kung ito ay nagawa ng maayos, maaari kang bigyan ng mas magaan na pangungusap. Kung hindi, huwag mo kaming sisihin sa pagiging masungit. Malakas niyang sinabi ito kaya natakot ang matanda kaya hindi siya naglakas loob na magsalita ng kahit ano. Pagkatapos ng lahat, mas may tiwala si Jiang Dongliu at maingat na nagtanong, kung gayon, Ginoo, kung makikipagtulungan kami sa iyong trabaho, ang kaparusahan para sa amin ay tungkol sa patay na ang lahat ngayon. Ito ay ganap na walang silbi upang sabihin ang anumang bagay. Kung paano pinaplano ng matataas na maharlika na parusahan ang kalawakan ng pinakamahalagang bagay. Matapos pakinggan ang mga salita ni Jiang Dongliu, ang pilak na maikli ang buhok na lalaki ay masayang nagsabi, magbabayad kami ng kabayaran ng 10 trilyong dims at ibibigay ang home planet ni Hongdali. Magkano? Nanlaki ang mata ng lahat sa Presbyterian Church sa takot. 10 trilyon, mga barya. 10 trilyong barya, iyon ay 50 trilyong galactic na barya. Ito ay isang ganap na astronomical figure. Gaano man kayaman ang mga galactic nobles. Tiyak na hindi ganoon kadali ang magkaroon ng ganoong kalaking numero. 50 trilyon, Diyos, isang kabayaran. Sobra ba iyon? Ang pilak na maikli ang buhok na lalaki ay tumawa, sinulyapan ang lahat, at nagsabi, sa pagkakataong ito, ang parliament ay galit na galit at ibinaba na ang mga salita nito. Kayong mga lalaki, kung hindi kayo maglakas loob na magsalita, sirain ang inyong kalawakan. At ang una ay Cecilike sa inyo, ang Beta Star. Ang buong Presbyterian Church. Lahat ay natakot. 50 trilyon, at walang negosasyon. Mayroong 500 stellar 5th level motherships na nakatayo doon sa labas. Kung maglakas loob kang magsabi ng mali, natatakot ako na hindi na umiiral ang Beta Star sa hinaharap. Okay. Nanginginig ang puso ni Jiang Dongliu. Sa oras na ito, kailangan niyang sumang-ayon kahit na hindi siya sumang-ayon, maaari naming ibigay ang pera, ngunit ang 10 trilyong DM na barya ay hindi isang maliit na bilang kung tutuusin. Maaari nating tanggapin ito ng sabay-sabay. Kung hindi ka magbabayad ng labis, maaari mo ba akong bigyan ng kaunting biyaya? Oo. Ngumiti ang lalaking may pilak na buhok at sinabi, kapag natanggap na ang lahat ng pera, aalisin ang aming armada. Mananatili sa iyo ang aming fleet ng isang araw, at kailangan mong magbayad para sa isang araw. Sa katunayan, ito ay hindi gaanong. Ang gastos sa pagpapanatili ng isang stellar 5th level mothership para sa isang araw kapag napunta ito sa labanan ay higit lamang sa 3 milyong galaxy coins. Yun lang. Hindi ka naman tatanggi sa pera diba? Ang gastos sa pagpapanatili ng isang stellar 5th level mothership ay higit sa 3 milyong galaxy coins bawat araw. Para sa 500 barko, iyon ay 1.5 bilyong galaxy coins bawat araw.
Siyempre, kumpara sa kabayaran ng 10 trilyong dim coins, maliit lang ang mga ito. Hindi. Mabilis na tumanggo si Jiang Donglio. Medyo malabo ang sitwasyon ngayon. Ang pinakamahusay na paraan ay sumang-ayon sa anumang mga kondisyon na kanilang hinihiling. Para sa iba, maghintay hanggang sa aktwal na magsimula ng digmaan si Hongdali sa kanila. Pagkatapos ay makikita natin. Pagkatapos ng lahat, si Hongdali ay ang gintong emperador na si Gu bilang kanyang trump card, kaya posible para sa kanya na makipag head-to-head sa mga matataas na ranggo na Maharlika. Dahil matulungin ka, hindi ko nagagawing mahirap para sa iyo. Ang pilak na maikli ang buhok na lalaki ay tumawa, at pagkatapos ay dahan-daang sinabi, kung gayon, ang susunod na hakbang ay ibigay sa akin ang mga coordinate ng home planet ni Hongdali. Gayon din, kailangan nating alisin ang lahat ng taong malapit sa kanya. Sinabi niya ito at casual na ikanaway ang kanyang kamay, ang ating oras ay mahalaga, kayo. Magsimula na tayo. Tandaan, lahat ng may magandang relasyon kay Hongdali ay kasama. Sa lalong madaling panahon. Ang lalaking may pilak na buhok ay naglabas ng utos na ito, ang buong kalawakan ay nagsimulang gumalaw ng buong bilis. Ang target ay lahat at lahat ng may kaugnayan sa Hongdali. Arestuhin ang sinumang may magandang relasyon kay Hongdali. Ang buong sentro ng Galaxy Alliance, sa loob ng pangunahing lungsod ng Shinra, ay ganap na baliw. Hindi mabilang na mga gwardya ang sumugod sa mga lansangan upang imbestigahan ang lahat ng may kinalaman kay Hongdali. Ang resulta ay medyo pangit, lahat ng industriya ng Hongdali ay isinara, at lahat ng tauhan na may kaugnayan sa Hongdali ay inilikas. Sa madaling salita, ang round na ito ng paghahanap ng 10 nangungunang kadra, na masasabing paghuhukay ng 3 talampakan sa lupa, ay naging wala. Pagkatapos ng isang araw at gabi ng paghahanap, inilagay ng lalaking pilak ang buhok sa ibabaw ng conference table. Sa isang iglap, ang conference table ay nadurog na naging pulbos sa pamamagitan ng kanyang hindi nakikitang presyon. Ngunit halata na hindi nito mapawi ang galit sa kanyang puso, ngunit sinabi mo sa akin na ang Hongdali na ito at ang lahat ng mga taong may kaugnayan sa kanya ay nawala. Lahat ng mga industriya ay isinara at lahat ng mga tauhan ay inilikas. Nagkatinginan ang lahat ng nasa Presbyterian Church, talagang hindi nila masagot ang tanong ng lalaking pilak ang buhok. Pakiramdam ni Jiang Donglio ay parang may salamin siya sa kanyang puso, ngunit sinabi niya, Sir, sa palagay ko ay si Hongdali ang pumatay kay Malong at nagpaalam sa lahat ng naririto na lumikas. Kung tutusin, sinumang maglakas loob na pumatay kay Gao Dali ay talagang imposible para sa isang Maharlika na walang pakialam sa likuran. Makatwiran ang sinabi niya. Naglakas loob si Hongdali na patayin kahit ang matataas na Maharlika. Matapos ang pagpatay, imposibleng hindi isipin na patatagin ang likuran, o sabihin man lang sa kanila na magtago, upang maiwasan ang pagsunog ng gate ng lungsod at mapinsala si Chiyo. Isang grupo ng walang kwentang basura. Hinawakan ng lalaking may pilak na buhok ang kanyang baba, kung gayon ang mga coordinate ng kanyang planetang tahanan ay dapat na naruroon, di ba? Huwag mong sabihin sa akin, hindi mo ito malalaman. Oo, this is there is really. Nagmamadaling sinabi ni Jiang Donglio ang mga coordinate ng daigdig. Sinulyapan ng lalaking may pilak na buhok si Jiang Donglio, sigurado ka bang tama ang coordinate na ito? Tama, sabi ni Jiang Donglio. Lubhang tumanggo si Liu, nang dumating si Hongdali sa aming lugar, ito ang planetang tahanan kung saan siya nagparehistro. Okay, titingnan ko kung anong mga trick ang magagawa nitong Hongdali sa oras na ito. Ang lalaking may pilak na buhok ay tumayo at direktang tinawag niya ang mga bantay, sinabi sa kanya ang mga coordinate ng mundo, at sinabing, magdadala ka ng 100 mothership sa kanyang planeta upang tingnan. Oo. Sumaludo ang gwardya at agad na umatras. Kailangan din ninyong lahat bumalik. Ang lalaking may pilak na buhok ay nagwagayway ng kanyang kamay, at si Jiang Donglio at iba pang miyembro ng marangal na matatanda ng kalawakan ay nagmamadali ring umalis. Matapos umalis sa malaking conference room, nakahinga ng maluwag si Jiang Donglio. Ang mga matataas na cadre na ito ay hindi madaling lokohin. Maaari mong lokohin ang isang tao sa ilang sandali, ngunit hindi mo siya kailanman maloloko magpakailanman. Ginawa ko na ang lahat ng kaya kong gawin, and for the rest, ipaubaya ko na lang sa tadhana. Donglio, nilapitan ni Li Xuancheng si Jiang Donglio. Kamandat ang dalawa at agad na pumunta sa isang maliit na silid, ang mga coordinate ng home planet ni Hongdali na sinabi mo sa kanila noon ay ang mga coordinate ng huling labanan sa Zerg, tama ba? Hong, ang mga tao sa home planet ni Dali ay inilipat na lahat, at niloko mo ang pinakamataas na cadre tulad nito. Matandang Li, ngayon kailangan nating ituring na mga tipaklong sa iisang lubad, walang magawa si Jiang Donglio, at pagkatapos ay sinabi niya sa malalim na boses, pinatay ni Hongdali ang matataas na ranggo at 3 nangungunang kadra. Talagang kakainin natin ang malaking bag na ito. Ang tanong ngayon, dapat ba nating lunukan ang malaking bag na ito ng malakas o dahan-dahan? Digest ito. Ay digest ito ng dahan-dahan. Ibig mong sabihin. Hindi tanga si Li Xuancheng, kung hindi niya tatanungin si Jiang Donglio sa oras na ito, may lihim bang hindi natin alam tungkol kay Hongdali? May kapangyarihan ba siyang baligtarin ang kinalabasan ng usapin? Talagang, tumanggo si Jiang Donglio, ngunit imposibleng magsalita ng malinaw,
napatay ni Hongdali ang tatlong nangungunang cadre. Wala kang alam tungkol sa bagay na ito. Hindi mo ba ito nasuri ng mabuti? Pagpatay ng tatlong matataas na cadre, Hongdali. Saglit na nag-isip si Li Xuancheng, at pagkatapos ay biglang nagningning ang kanyang mga mata, haha, ayan, iyon na. Hindi katakatakang hindi mo naisip ang bagay na ito. Haha. Tumawa din si Jiang Donglio, Lao Li, wala ka talagang ideya. Anyway, isa lang ang natatandaan ko, procrastination. Makikita mo ang epekto. Sa mabituing langit ng Sansinukob. Lumipad si Jiang Duxing patungo sa Fairy Star na may pinakamahalagang Light Soul Stone na nakolekta ng kanilang mga maharlikang galactic. Sa pagpunta dito, nakipag-ugnayan siya sa kanyang ama na si Jiang Donglio, kaya sa pagkakataong ito ay dumating siya at nagdala ng pinakabagong balita. Ang 10 nangungunang cadre, na may 500 stellar 5th level motherships, ay pumasok sa kalawakan. Chapter 978, pumatay ng hindi kumukurap. Sana hindi pa huli ang lahat, huminga ng malalim si Jiang Duxing at tumingin sa magaan na Soul Stone sa kanyang kamay, ang kapangyarihan ng Soul Stone na ito ay napakalakas. Sa pamamagitan nito, dapat masiguro ni Chenzo ang kaligtasan, kahit na hindi siya matatalo, okay lang na makatakas. Sa pag-iisip nito, tiningnan niya ang star map na nakaproject sa spacecraft at bomb ulong, Hongdali, paano mo malalampasan ang paghihirap na ito? Mayroong 500 stellar 5th level na motherships. Habang iniisip ito ni Jiang Duxing, dumating ang isang gwardya upang iulat, walang nakikitang mga abnormalidad hanggang ngayon. Sa wakas dumating na. Nakatingin sa magandang fairy star na pinalabas ng hologram, si Jiang Duxing ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at sinabing, diretso ka. Ang fairy star ngayon ay inutusang selyuhan ng matataas na ranggo na maharlika, at mga tao lang ang pinapayagang pumasok, hindi lumabas. Kaya kinokontrol ni Jiang Duxing ang spacecraft at nakarating sa fairy star nang hindi nakatagpo ng maraming sagabal. Pagkatapos ng lahat, ang Fairy Star ay isang lugar ng pagsasanay para sa mga peripheral nobles, at maraming tao ang pumupunta rito araw-araw. Pagkarating malapit sa kuweba kung saan naroon si Qing Luan, bumaba si Jiang Duxing sa spacecraft at nagsimulang makipag-ugnayan kay Jiang Chenzo. Bilang mga aristokrate sa kalawakan, likas na may espesyal na impormasyon sa pakikipag-ugnayan sina Jiang Duxing at Jiang Chenzo, kaya halos kalahating oras lang bago magkita ang mag-ama. Ama, isinubsob ni Jiang Chenzo ang sarili sa mga bisig ni Jiang Duxing. Sa wakas ay nailabas niya ang kanyang mga hinaing, natatakot talaga akong hindi makikita, wuhu. Si Jiang Chenzo ay dating walang malasakit na ugali at walang pakialam sa kahit ano. Ngunit nitong mga nakaraang panahon, paulit-ulit na naapektuhan ng iba't ibang variable ang kanyang puso, anuman ang sinabi niya. 18 taong gulang pa lamang siya ngayong taon. Gaano ka man katatag sa harap ng napakalaking pagbabago? Medyo hindi rin nakayanan. Gago anak, tumigil ka sa pag-iyak. Nandito ako ngayon. Niyakap ni Jiang Duxing ang kanyang anak at marahang tinapik ang likod nito, okay, huwag kang umiyak. Nandito ako ngayon para magbigay sa iyo ng isang bagay. Heto, nariyan din ang kasalukuyang balita tungkol sa matataas na ranggo na maharlika. Matapos marinig ang sinabi ng kanyang ama, masunarang tumango si Jiang Chenzo. Hindi pa ngayon ang oras para kumilos ng may kalokohan at magreklamo sa kanyang ama. Naiintindihan ito ni Jiang Chenzo. Pagsamahin muna natin ito at pagkatapos ay pag-usapan natin ito. Kinuha ni Jiang Duxing ang Light Soul Stone. Ngumiti siya at sinabi, sa pamamagitan nito, ang iyong kakayahan na iligtas ang iyong buhay ay magiging mas malaki. Ninakaw ito ng iyong lolo para sa iyo. Hindi madaling makuha ang bagay na ito. Banayad na Soul Stone. Iyon ang isa sa mga pinakamahalagang Soul Stone sa mga Galaxy Nobles, at isinapanganib ni Jiang Donglio ang kanyang buhay para sa mahalagang apo na ito. Oo, okay. Marahan na kinagat ni Jiang Chenzo ang kanyang ibabang labi, pagkatapos ay kumuha ng kutsilyo at pinutol ang kanyang daliri. Sa sandaling dumampi ang Light Soul Stone sa dugo ni Jiang Chenzo, agad itong naging malambot, parang likido, at agad na pumasok sa katawan ni Jiang Chenzo. Ito, ang ganitong uri ng kapangyarihan. Naramdaman ang malakas na kapangyarihan sa kanyang katawan, si Jiang Chenzo ay natigilan, ama, ang kapangyarihan ng Soul Stone na ito. Napakalakas. Napakalakas. Siyempre, ngumiti si Jiang Duxing at hinawakan ang buhok ng kanyang anak. Said, para mabuhay ka ng maayos, lumaban ng husto ang lolo mo. Okay, wag muna natin pag-usapan. Masyadong tense ang sitwasyon ngayon. Dapat makinig kang mabuti sa susunod kong sasabihin. Si Jiang Duxing ay karaniwang isang matatag na tao, ngunit kung sasabihin niyang tensyonado ang sitwasyon, tiyak na hindi siya optimistiko. Oo, okay. Mabilis na tumango si Jiang Chenzo. Alam mo na pinatay ni Dali ang tatlong nangungunang cadre, tama ba? Tanong ni Jiang Duxing sa malalim na boses. Narinig ko ang tungkol dito, sabi ni Jiang Chenzo, nakakabaliw ang mga chismis sa labas, na nagsasabi na ang isang halimaw na nagngangalang Hongdali ay lumitaw sa ating kalawakan. Napatay niya ang tatlong nangungunang cadre sa loob ng ilang segundo. Ang kanyang lakas ay hindi maarok at iba pa.
Nang sabihin niya ito, namula ang kanyang mukha, at ang karaniwang nakangiting hitsura ni Hong Dali ang pumasok sa isip niya. Buti naman at alam mo. Dahan-daang sinabi ni Jiang Duxing, ngayon, ang natitirang 10 nangungunang mga cadre sa ilalim ng matataas na ranggo ng mga maharlika ay nakarating na lahat sa Milky Way at kasalukuyang nasa ating Beta Star. Sa pagkakataong ito, nagpadala sila ng 500 A-Stellar 5th level mothership, habang humihingi ng kabayaran ng 10 trilyong dim coins, dapat ding ibigay ang Hong Dali. Ano? Nang marinig ito, biglang nanlaki ang mga mata ni Jiang Chenzo. Ang 10 nangungunang mga cadre ay maaari pa ring tanggapin ito ng may pag-aatubili, ngunit ang 500 Stellar 5th level motherships. Kayang sirain ng mga lalaking iyon ang isang asteroid na may ilang kanyan, 500. Oo, 500 iyon. Nakaramdam din ng matinding pressure si Jiang Duxing. Pagkatapos ng lahat, walang sinuman na ang planetang tahanan ay napapalibutan ng 500 Stellar 5th Order motherships ay hindi kailanman makakapag-relax. Sinabi ni Jiang Duxing, ngayon ay nilinlang sila ng iyong lolo na bumalik sa orihinal na lupa. Gayunpaman, natatakot ako na hindi nila maitago ang bagay na ito ng napakatagal. Kapag nalaman nilang walang tao sa orihinal na mundo, ang susunod na gagawin ay hanapin ang kanilang tunay na pagkatao. Ang tagwan. Hindi ito mahirap alamin. Kung susundin mo ang mga pahiwatig, tansya ko na sa loob ng 7 araw, aalis sila patungo sa bagong lupa na binili ni Hong Dali. Kaya, tumingin si Jiang Duxing sa mga mata ni Jiang Chenzo. Apurahan ang oras. Dapat kang makipag-ugnayan kay Hong Dali ngayon at pumunta sa New Earth upang makahanap ka agad ng solusyon. Kung walang utos ni Hong Dali, haharapin ng Zerg ang 500 Stellar 5th level motherships. Kahit nakasama ang Golden Emperor Gu, hindi sila makatiis ng sobra. Sa mahabang panahon, Golden Emperor Gu, isa sa mga pinakasikat na bloodline sa universo. Malakas, napakalakas. Pero kung tutusin, kahit gaano kakalakas, laging may hangganan. Nahaharap sa 500 Stellar 5th level motherships, tiyak na hindi ito kakayanin ng Golden Emperor Gu nang masyadong mahaba sa kasalukuyang estado nito. Kung tutusin, ilang buwan pa lang ito at napakabata pa. Kung maghihintay ito hanggang sa ito ay umabot sa pagtanda, kung gayon ay talagang hindi nito sineseryoso ang mga mothership na ito. At malinaw naman, sa ngayon, hindi iyon posible. Okay, pagkatapos ay kukontaken ko siya ngayon. Alam din ni Jiang Chenzo na ang oras ay apurahan, kaya natural na hindi siya magsasalita ng walang kaparirikon. Buti na lang at galing silang lahat sa Milky Way. Ngayon ay isinama na rin ni Jiang Chenzo ang Soul Stone, at ang kanyang kumpiyansa ay tumaas ng husto, kaya agad niyang nakipag-ugnayan kay Hong Dali. Mabilis na nakipag-ugnayan, at nagtanong si Jiang Chenzo, Dali, nasaan ka ngayon? Nakuha ko ang Soul Stone, at hahanapin kita ngayon. Ako, hindi ko rin alam kung saan ito. Mukhang naguguluhan ang imahe ni Hong Dali, hindi ko malaman ang direksyon dito, ano ang dapat kong gawin. Ang bastard na ito. Si Jiang Chenzo ay nakaramdam ng panghihina sa buong katawan. Ang taong pumatay ng 3 nangungunang cadre sa isang iglap ay hindi masabi kung saan siya pupunta. Kung sasabihin mo ito, natatakot akong tawanan ng malakas ang mga tao. Ngunit alam din ni Jiang Chenzo na si Hong Dali ay matalino sa malalaking bagay at nalilito sa maliliit na bagay. Mabuti nang masanay ito, at agad niyang sinabi, tipunin ang lahat ng mabilis, may mangyayari doon sa lupa. Ha! Oo naman, sa sandaling marinig niya na may mangyayari sa lupa, agad na nagbago ang ekspresyon ni Hong Dali. Sa oras na ito, siya ay napakaseryoso. Okay, I'll contact the others right now. Malapit ka na ba sa kuweba ni Sister Chinyaw? Wait lang dyan, malapit na tayo. Anyway, kahit ang mga matataas na cadre ay pinatay. Si Hong Dali ay hindi kailangang magkaroon ng anumang pag-aalinlangan kapag gumagala sa engkanto planeta na ito. Ang mga nangungunang cadre ay patay na, sino ang natitira upang huni sa kanya? Sige, hihintayin kita dito. Matigas na tumanggo si Jiang Chenzo at tinapos ang komunikasyon. Mukhang sa pagkakataong ito, handa na si Dali na magseryoso. Huminga ng malalim si Jiang Duxing. Si Hong Dali ay kadalasang madaling kausap. Ngunit may isang katangian. Protektahan ang mga pagkukulang, super protektahan ang mga pagkukulang. Alam na alam ito ni Jiang Duxing. Sa pagkakataong ito, gusto talaga ng mga matataas na maharlika na kumilos sa mundo. Ang mga kahihinatnan ay maaaring hindi napakadaling tiisin. Hindi nagtagal, sinimulan ni Hong Dali na tipunin ang kanyang mga kasama. Pagkatapos lamang ng ilang araw, hawak na ni Hong Dali ang Soul Stone sa kanyang kamay. Mayroon na kasing 6. Hanggat ang iba ay nakahanap pa ng ilang Soul Stones, maaari silang magkaroon ng major upgrade para sa lahat ng miyembro. Beep, beep, beep. Si Ling Xiaoyi, na nagsasanay kasama si Li Nianwei, ay biglang narinig ang communicator sa kanyang pulso. Ibinaba niya ang kanyang ulo at agad na tumawa, ang pagpapatawag ng Young Master. Mukhang malapit nang matapos ang mga bagay-bagay. Sa panig ni Tang Moxon, si Tang Moxon ay nag-eeksperimento sa kanyang mga bagong nakuhang kakayahan. Bilang isang resulta, siya ay nasa mataas na espiritu. Biglang tumunog ang communicator. Tumingin si Tang Moxon at nakangiting sinabi, si Dali ay nagsimulang tawagan tayo, humanda ka.
Sa ibang lugar, ang mga kalat-kalat na taunan ni Hong Dali ay tumingin sa tagapagbalita at gulat na sinabi, pinatawag tayo ni Young Master, hahaha, mukhang nalutas na ang problema. Tara hanapin natin si Young Master. Ha, okay lang ba ang lahat? Tumingin si Hong Dali sa communicator sa kanyang kamay. Ito ay isang aparatong pangkomunikasyon na katulad ng sa pangkat ng pabo. Sa software, ang avatar ng lahat ay ipinapakita sa isang holographic projection, na napakaginhawa, nalutas na namin ang problema dito. Napatay ang lahat ng tatlong nangungunang cadre at nakuha ang 4 na Soul Stone. Kumusta ang lahat? Unang nag-flash ang avatar ni Tang Moxen. Sinabi ni Chi, mabuti ang lahat dito. Nakakuha din ako ng isang tunay na Ice Crystal Soul Stone. Mukhang mas epektibo ito kaysa sa mula kay Li Tianxing. Pagkatapos niyang ipaliwanag ang kanyang sitwasyon, si Li Nianwei ang unang nag-alala, Nian kumusta sina Sister Wei at Xiaoyi. Agad na sumikat ang profile picture ni Li Nianwei, isinasama ko na rin ang Soul Stone. Ang bagay na ito ay talagang mahiwagang. Kahit si Xiaoyi ay wala pang Soul Stone. Lucifer, sa aming 4, si Miss Zengxen lang ang nag-fuse ng Soul Stone, at wala nang iba. Ang natitirang 7 talunan, nahanap na nating lahat ang Soul Stone, ngunit ang mga katangian ay ganoon-ganoon, ang ilan ay malakas at ang iba ay mahina, kahit gaano mo ito sabihin, ito ay dapat na okay. Ito ay sapat na upang malaman ang kasalukuyang sitwasyon ng bawat isa. Kung gayon, direktang nagsimulang tawagan ni Hong Dali ang kanyang mga kaibigan, bumalik tayong lahat sa pasukan ng kuweba ni Sister Chinyaw para magtipon. Sabay-sabay na naghiyawan ang lahat, okay. Sa isang sandali, ang malalaking ibon ay umakyat sa kalangitan mula sa buong fairy planet. At bumangon. Dito, ang mga sasakyang pangkalawakan ay hindi pinapayagan na gamitin, kaya ang pangunahing paraan ng transportasyon ay mga ibon. Sa kabutihang palad, ang mga ibon sa planetang ito ay lumilipad ng napakabilis. Sa loob lamang ng kalahating oras, bumaba sa ibon sina Hong Dali, Levi's, Blood Demon, Liang at Ye Huayon. Sa sandaling lumitaw si Hong Dali, ang lahat ng mga peripheral nobles sa pasukan ng kuweba ay umatras ng 3 hakbang. Sa isang iglap, isang malaking open space ang nabuksan sa pasukan ng Shandong Cave. Ano ang kinakatakutan mo? Nagtataka si Hong Dali, hindi ako kumakain ng tao. Kung hindi ka kumakain ng tao, pumapatay ka ng mga tao nang hindi kumukurap. Kabanata 999 na Fairy Star VIP. Ang lahat ng mga maharlika sa paligid ay umatras ng 3 hakbang, at pagkatapos ay nagsimulang magsalita sa mahinang boses. Ang Hong Dali na ito ay talagang matapang na magpakita dito. Siya ay pinaghahanap sa buong larangan ng bituin ngayon. Siya ay pinaghahanap. Anong sayang? Siya ay isang walang awa na tao na pumatay ng 3 nangungunang cadre sa isang iglap. Buti na lang at hindi niya kami inatake. Gusto pa niya. Oo, sino ang kalaban niya dito? Not to mention Hong Dali, yung bastard na nakapaligid sa kanya. Siya ay isang lalaki lamang na lumalaban sa isang grupo ng mga tao. Hindi man lang natin mapiga ang ating mga ngipin. Ngunit, kung hindi niya tayo direktang aatake, nanganganib ang ating buhay. Ibaba mo ang iyong ulo, ang Bird Yugo ay tumitingin dito. Well, hindi malinaw na gumagala si Hong Dali sa mga araw na ito. Ngayon, bilang karagdagan kay Hong Dali, ang alibughang anak, marami pa siyang tunay na palayaw. May mga bagay tulad ng Hong Dali the Butcher, Hong Dali the Executioner, Hong Dali the Killer nang hindi kumukurap, Hong Dali the Murderer King, at iba pa. Kung ilalapat natin ang mga sinaunang kasabihan sa lupa, si Hong Dali ngayon ay isang mamamatay tao na kayang pigilan ng isang bata sa pag-iyak sa gabi. Tingnan mo kung gaano sila ketikot, pinulupot ni Hong Dali ang kanyang mga labi, pagkatapos ay humanap ng lugar na mauupuan at binuksan ang aparato ng komunikasyon. Hindi naman siya nag-aalala. Ang susi ay talagang walang sinuman sa planetang ito ang maaaring magdulot ng anumang banta sa kanya. Isang Levi's lang ay sapat na para talunin ang lahat ng itim at puti. Dali, nandito ka ba? Nag-flash up ang profile picture ni Jiang Chenzo, nasa iminungkahing bahay ako mga 100 metro sa silangan ng kuweba. Halika dali, nandito rin ang tatay ko, napakahalaga ng balita. Oh, okay, oo. Tumango si Hong Dali at tinungo ang kubo kung saan naroon si Jiang Chenzo. Ang kubo na ito ay espesyal na itinayo ng mga matataas na cadre upang pigilan si Jiang Chenzo sa paglalakad. Ngayon 3 nangungunang cadre kasama si Razor ay patay na lahat. Maaring gawing pansamantalang meeting room ang kubo na ito, na sakto lang. Tito Jiang. Mabilis siyang binati ni Hong Dali pagkapasok niya sa pinto, nandito ka. Oo, umupo ka. Tumango si Jiang Duxing. Sa pagkakataong ito ay pinili niyang panatilihing maikli ang kwento, ngayon ang natitirang 10 nangungunang cadre, na may 100 stellar 5th level motherships ay dumating na sa kalawakan, at ngayon ay 100 mothership ang papunta sa mga coordinate ng lumang lupa. Naiintindihan ko. Naunawaan kaagad ni Hong Dali ang ibig sabihin ni Jiang Duxing at sinabing, Uncle Jiang. Ang ibig mong sabihin ay ang mga coordinate ng ating bagong lupa ay hindi maaaring itago ng matagal, marahil ay aabutin ng ilang araw. Tama iyan, mataimtim na sabi ni Jiang Duxing. Kaya wala nang gaanong oras para sa inyo. This time the matter is too big.
Kami, ang mga maharlikang galactic, ay hindi masasabi ang pagkakaiba kahit paano namin kalkulahin ito. Gusto ng matataas na maharlika na bayaran namin ang 10 trilyong dim na barya. Pagkatapos ay ibibigay namin sa inyo ang lahat ng mayroon kami. Ibigay ang lahat ng taong may koneksyon ka. Madaling pag-usapan ang pera, ngunit ang susi ay tao. Sa totoo lang, maganda ang pakikitungo sa akin ng mga maharlikang galactic. Maging si Li Tianxing ay masasabing ganoon na nga ngayon. Ngayong napatay na niya si Malong at 3 nangungunang Cadre, talagang gustong sirain ng matataas na maharlikang iyon ang kanilang planetang tahanan. Ito ang account. Iyan ay isang bagay na dapat maingat na kalkulahin. Ang problema ngayon ay, ang planetang ito ay kasalukuyang nakablock. Si Jiang Duxing ay medyo napahiya, paano ka makakaalis dito? Kapag nandito na ang lahat, aalis na ako. Humalaklak si Hong Dali, ang pagpasok lang ang pinapayagan. Bawal lumabas. Gusto kong makita kung ano ang magagawa nila sa akin. Bilang Star Knight, sinabi ni Hong Dali na hindi ito mahalaga. Hindi nagtagal, lumipad pabalik ang lahat sa malaking ibon na specialty ng Fairy Star. Pagkababa pa lang nila sa ibon ay nasilaw sa kanilang aura ang mga nasa paligid ng pasukan ng kuweba. Bawat isa sa kanila ay nasa itim na antas, at sa paghusga mula sa aura na nagmumula sa kanilang mga katawan, bawat isa sa mga taong ito ay isang gumagamit ng kakayahan. Ito, hindi ba ito masyadong nakakatakot? Ang mga nakapaligid na maharlika na huminto upang manood mula sa malayo ay bumulong, sinuman sa kanila ay isang gumagamit ng kakayahan. Tingnan ang malakas na aura na nagmumula sa kanila, sila ay kamangha-mangha. Ang mga taong ito ba ay mula sa Milky Way? Naaalala ko na nakita ko sila sa simula. Mukhang hindi sila mas magaling kaysa noong una silang dumating dito. Hindi ba't si Hong Dali, ang pinakamalaking mamamatay tao sa kalawakan, ay isang alibughang? Bakit napakaraming walang awa na tao sa kalawakan? Sino ang nakakaalam? Walang paraan upang ihambing. Alibughang anak. Tama, alibughang si Hong Dali. Ano ang aliburga? Ang mahahalagang bagay na pinaghirapan ng iba na mata mo ay hindi itinuturing na mahalaga sa alibughang anak. Ikaw ay isang henyo. Walang kapantay na henyo. Manggagawa ng masama. Walang problema, gagamit ako ng 100 beses ng 1,000 beses ng 1,000 beses ng mga mapagkukunan upang durugan ka. Hindi sapat na mga katangian. Mayroon tayong napakaraming kayamanan mula sa langit at lupa na makakain. Hindi kayang bayaran. Kunin ang mga soul stones isa-isa at i-fuse kung alin ang gusto mong i-fuse. Sa madaling sabi, para sa alibughang anak, basta't ito ay malulutas ng pera, hindi ito problema. Ang isang problema na maaaring malutas sa mga mapagkukunan ay hindi isang problema. Ito ang tunay na sekreto ng pagiging aliburga. Kaya sa totoo lang, hindi naiintindihan ng mga peripheral nobles na ito si Hong Dali. Si Hong Dali ay mukhang pabaya at walang puso, ngunit sa katunayan, ang kanyang isip ay napakatalino. Karaniwan siyang nagpapanggap na nalilito, ngunit tamad lang siyang gamitin ang kanyang utak. Dahil sa isip niya, kung masyadong matalino ang isang tao, wala siyang magiging kaibigan. Hindi ba sinabi ni Xing Bangqiao ang isang walang hanggang kasabihan? Bihirang mataranta. Hahaha, nandito na lahat. Pagkabalik ng lahat, dahan-daang lumabas si Hong Dali sa kubo ni Jiang Chenzo, habang nakasquat si AKA sa ibabaw ng kanyang ulo, tumatawa, at pagkatapos ay malakas na sinabi, dahil nakabalik na ang lahat, maghanda na tayo. Napatingin ang lahat sa audience kay Hong Dali at malakas na tumugon, lahat ay susundin ng Young Master. Nakakaloka ang eksena. Nang makita ang eksenang ito, tumugon lahat ang mga peripheral nobles sa audience. Namamanhid ang anit ng lahat dahil sa gulat. Nakakakilabot. Noong una, inakala ng lahat na ang pagpatay kay Malong ay bagay lamang ni Hong Dali at ng ilang tao. Ngayon ay tila si Hong Dali na ang pinuno ng mga maharlika sa paligid ng kalawakan. Ang ganap na boss. Hindi ka ba nakinig sa sigaw ng iba? Lahat ay dapat sundin, Young Master. Utos ng Panginoon. Kung iisipin ito, hindi nakakagulat na ilang tao lang ang kasama ni Hong Dali, ngunit ang iba ay lumabas upang hanapin ang Soul Stone at natagpuan ang Soul Stone. Magkasama ulit tayo ngayon. Hehe, aalis na tayo. Ngumuso si Hong Dali at ngumiti, kahit anong mangyari, kailangan ko munang kamustahin si Sister Jade Bird, kung hindi, hindi magandang umalis ng ganito. Mga asong babae, bantayan mo ang pinto. Lahat ng aso, okay. Sa isang iglap, may humigit kumulang 20 Diyos ng pinto sa pasukan ng kuweba. Nang makakita ng ganoong eksena, sa lahat ng taong naroroon, sino ang nang-ahas na tumanggi? Iyon talaga ang ritmo ng pagbugbog at pagkaladkad hanggang mamatay. Kaya't si Hong Dali ay pumasok sa yungib sa pagmamayabang na paraan. Ate Chiniao, sa sandaling makita niya si Qinglun, si Hong Dali ay nagmamadaling lumapit at nakangiting sinabi, may nangyari sa aking bayan, kailangan ko nang umalis. Susubukan kong kumustahin ka, ate, hehe. Nakita ni AKA nang makita ang kanyang ina, sumigaw siya ng 2 beses na tuwang-tuwa, chirp Jiu. Oo, naiintindihan ko. Sa pagtingin sa misteryosong malaking batang lalaki sa kanyang harapan, medyo banayad ang mga mata ni Qinglun, humayo ka, tandaan mo. Huwag bulagin ng puot. Ano man ang mangyari, dapat mong panatilihing payapa ang iyong puso. Well, huwag kang mag-alala, hindi ako butcher,
nakangiting sabi ni Hong Dali, paano ako lalabas? Dapat ko bang ibagsak ang mga mothership na iyon? Hindi ito biro. Dahil ang mataas na ranggo na Maharlika ay nagsabi na ang Fairy Star ay pinahihintulutan lamang na makapasok ngunit hindi lumabas, kung gayon ay tiyak na hindi siya tatutol na pumatay ng ilang mga mothership upang makalabas. Hindi na kailangan, ihahatid na kita sa 1 minuto. Umiling si Qingluan, at pagkatapos ay dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata. Tungkol sa mga galaw ni Qingluan, hindi alam ni Hong Dali kung ano ang kanyang ginagawa. Pero kung kaya niyang palabasan ang sarili niya, siguradong may lalabas niya ang sarili niya. Ito ay palaging totoo. Tiyak na, hindi nagtagal, isang pilak puting spaceship na humigit kumulang 200 metro ang haba na nakaparada malapit sa pasukan ng Qingluan Mountain Cave. Binuksan ni Qingluan ang kanyang mga mata at tumingin kay Hong Dali, Go, ang spaceship na ito ay para sa aking diwatang diwata. Ito ay espesyal na nakaset up bilang isang VIP spaceship sa bituin. Anuman ang mangyari sa Fairy Star, hindi ito maaapektuhan sa anumang paraan. Hayaan mo. Migo, may VIP system din dito. Napabulala si Hong Dali, well, Sister Qingyao, mayroon ka bang anumang mga kinakailangan para sa kagalang-galang na panauhin na ito? Gusto ko ring maging isang VIP. Isa ka na, bahagyang nanliit ang mga mata ni Qingluan, na may malinaw na ngiti sa kanyang mga mata, maaari mo ba akong tulungan? Ang mga matagumpay na nag-evolve ng mga alien beast sa aking fairy planet ay automatikong magkakaroon ng VIP qualifications. Tinutulungan mo si Wu Wei na maging dragon, kaya VIP ka na ngayon. Tumawa si Hong Dali, haha. Tapos Sister Qingyao, babalik ako ngayon. Pupunta ako para makipaglaro sa iyo kapag may oras ako, hehe. Humayo ka, alalahanin ang aking mga salita, at panatilihin ang orihinal na kabaitan sa iyong puso, tumanggo si Qingluan, hindi. Nabulag ng puot. Alam ko. Pagkalabas ng kuweba, tumawa si Hong Dali, ha, tara na. Sa kalawakan, malapit sa field ng bituin ng Earth. 100 stellar Fifth Order mothership na may haba na higit sa 2,000 kilometro ang patungo sa mga coordinate ng mundo. Ang mga mothership na iyon ay mukhang sobrang nakakatakot, lalo na ang malalaking pangunahing baril, na maaaring ganap na pasabugan ang isang planeta sa ilang mga putok lamang. Kung ikukumpara sa kapangyarihan ng mga bombang nuclear, ito ay larong pambata lamang. Report Captain, iniulat ng isang sundalo sa Mothership Captain, mayroon pa ring 4,032 milyong kilometro ang layo mula sa target na lokasyon. Ayon sa kasalukuyang bilis, makakarating tayo sa destinasyon sa loob ng 56 na oras. 56 na oras. Well, okay. Tumanggo ang kapitan ng Mothership, magpahinga tayong lahat. Sa pagkakataong ito, napaka-relaxing ng ating misyon, kaya huwag masyadong kabahan. Ito ay isang ordinaryong maliit na planeta. Agad na bumalik ang sundalo para ihatid ang utos. Sa pagkakataong ito, hiniling sa amin ng mga nakatataas na palibutan kami ngunit huwag atakihin, hinawakan ng Mothership Captain ang kanyang baba at ngumiti, ang gayong maliit na lugar ay maaaring bombahin sa loob ng ilang minuto nang hindi nag-iiwan ng anumang scum na natitira, ngunit 100 motherships ang aktwal na ipinadala. Ito ay talagang gumagawa ng kaguluhan mula sa isang molehill. Ngunit sa madaling salita, Hong Kong kahit na mataas, na talagang pinanganak sa planetang ito ng dali, hindi ako ipinanganak sa mundong ito. Alam kung ano ang iniisip niya. Napaisip na naman siya. Oo, at sa wakas ay naginat ng mahabang panahon, dahil may natitira pang 2 araw, magpahinga muna tayo sandali. Pag-uusapan natin ang lahat pagdating doon. Kabanata 1,000 ganap na kapangyarihan. Sa field ng bituin malapit sa Fairy Star. Kakaalis lang ng VIP class na spacecraft ng Hong Dali at ng iba pa mula sa Fairy Star matapos ang isang space shock. Agad naman itong napansin ng isang gwardya. Agad siyang nagulat sa kanyang mga nakatataas, magulat sa punong tanggapan. May isang VIP class na spacecraft na umaalis sa Fairy Star. Mangyaring magbigay ng mga tagubilin mula sa punong tanggapan. Sa aristokratikong punong tanggapan, ang mababang konseho, biglang nagmulat ng mga mata si Konsehal Matian Cheng nang marinig niya ang balita, agad na pumunta at tanungin ang Venerable Qingluan kung ang taong umalis ay si Hong Dali. Kung gayon, tanungin siya kung nasaan siya. Sige, bilisan mo. Hong Dali, napakaraming sekreto ang nakatago sa mamamatay tao na ito, at dapat walang puwang para sa pagkakamali. Hindi nagtagal, isang maliit na sasakyang pangkalawakan ang dumaong sa harap ng kuweba ni Qingluan, at maraming matataas na ranggong gwardya ang nagmamadaling pumasok sa kuweba. Kamahalan, tanong ng isang gwardya, si Hong Dali ba at iba pa ang umalis noon sa Fairy Star? Oo. Tumanggo si Qingluan, matagumpay nilang nagawa ang itim na dragon na si Wu Wei na lumagpas sa limitasyon at naging dragon. Ayon sa mga alituntunin ng ating Fairy Star, si Hong Dali ay mayroon ng mga kwalifikasyon upang maging isang kilalang panauhin. Sa makatuwid, wala akong pakialam sa panloob na labanan sa pagitan ninyong mga tao. Kikilos lamang ako ayon sa kasunduan. Alam din ng gwardya na walang relasyon sa pagitan ng Venerable Qingluan at ng mga tao. Mayroon lamang isang kasunduan sa pagitan ng dalawa, hindi isang subordinate ng tao.
As long as what she does not go beyond the agreement, you cannot be dissatisfied with her, not to mention, he is just a small guard, not of that level. Kaya nagtanong na lang siya ng isa pang mahalagang tanong, kung gayon, pakisabi sa akin kung nasaan ang Hongdali. Ang kanyang tahanan na planeta. Pagkasabi nito, dahan daw ang ipinikit ni Qingluan ang kanyang mga mata. Ibig sabihin dito nagtatapos ang usapan. Column. Matapos makuha ang sagot na kailangan niya, umalis na ang gwardya. Hindi nagtagal, nakatanggap ng balita ang 10 nangungunang opisyal sa Beta Star na umalis na si Hongdali sa Fairy Star. Hongdali, nakabalik ka na ba sa kanyang planeta? Humalaklak ang lalaking may kulay pilak na buhok at hinawakan ang kanyang baba, madali lang iyan. Dahil masyado siyang nagmamalasakit sa kanyang planeta, titingnan ko kung ano ang dala niya sa pagkakataong ito. Sabihin sa amin ang mga kondisyon. Bahay planeta. Kadalasan ito ang pinakamalaking kahinaan ng isang tao. Sa bahaging ito ng Silver Blue Superplaneta, lahat ng may kinalaman sa Hongdali ay lumikas, at walang natira. Sa prosesong ito, natural na magpapadala ng mga tao ang 10 nangungunang cadre upang mag-imbestiga, ngunit ang mga resulta ng imbestigasyon ay lampas sa inaasahan ng lahat. Ang lahat ay lumikas bago sila dumating, at ang kanilang mga huling target ay nakaturo lahat sa direksyon ng home planet ni Hongdali. Naglalaro lamang ito sa mga kamay ng matataas na cadre. Palibutan lang ang planetang tahanan ni Hongdali. Hindi ako natatakot na hindi siya suko. Kaya naman hindi pinanagutan ng lalaking Silver ang buhok ang mga galactic nobles. Kung hindi, ang pagpapalim lamang sa pamilya ng mamamatay tao ay sapat na para humingi sila ng maraming pera. Mabilis na lumipas ang oras, at mahigit 2 araw ang lumipas sa isang kisap mata. Malapit sa field ng bituin ng Earth. Una, lumitaw ang isang maliit na punto ng liwanag sa solar system, at pagkatapos, mayroong higit sa 1 dosenang light spot, pagkatapos ay 12 dosenang. Sa wakas, ang lahat ng mga light spot ay lumitaw mula sa madilim na mabituing kalangitan, eksaktong 100. 100 stellar 5th level motherships. Report Captain, nakapasok na tayo sa target na galaxy. Ang sundalo ay nagulat sa kapitan, pakiusap, magbigay ng mga tagubilin, kapitan. Nandito na ba tayo? Tumingin ang kapitan sa lupa na patuloy na umiikot sa universo at mahinang antong hininga, ito ay isang magandang planeta. Sayang. Malapit na itong sakop ng digmaan. Ipadala ang utos sa 1 hanggang 10 koponan upang makapasok sa target na planeta at kontrolin ang sitwasyon. Malapit na. Sa ibabaw ng mothership, hindi mabilang na maliit na spacecraft ang lumipad palabas. Ngunit sa loob lamang ng 10 minuto, lahat ng maliliit na sasakyang pangkalawakan na siksikan na parang mga insekto ay pumasok sa atmosfera ng daigdig. Ngunit sa sandaling pumasok sila sa atmosfera ng lupa at nakita ang kasalukuyang sitwasyon sa lupa, naramdaman agad nila na may mali. Ang buong daigdig ay malinaw na winasak minsan. Sa pagtingin sa mga bakas, ito ay dapat nagawa ng Zerg. Magsumbong sa kapitan. Ang sundalo ay nagmamadaling bumalik sa silid ng kapitan, ang target na planeta ay inatake ng Zerg. Sa kasalukuyan, hindi gaanong buhay ang natagpuan sa buong planeta. Zerg. Ang isang planeta na sinalanta ng Zerg ay itinuturing na mabuti kung hindi ito ganap na natupok. Magkano ang natitira? Ano? Natigilan ang kapitan. Ibig mong sabihin, walang tao sa planetang ito. Oo, kapitan. Tumanggo ang sundalo. Ang bagay na ito ay tila kakaiba. Hinawakan ng kapitan ang kanyang baba at bamulong sa kanyang sarili, isang planeta na sinalantan ni Zerg, walang kabuluhan ba ang ating paglalakbay? Muli siyang nag-isip, at saka nagwagayway ng kamay. Magpadala ng reconnaissance spacecraft at suriin ang lahat ng target na planeta para makita ko kung may iba pang natuklasan. Oo. Di nagtagal, hindi mabilang na maliit na spacecraft ang lumipad mula sa 100 stellar 5th level motherships. Ang maliliit na spacecraft na ito ay nakatuon lahat para sa reconnaissance, at ang detection radius ng bawat spacecraft ay 10 kilometro. Sa dami ng reconnaissance spacecraft na ito, hindi magtatagal para ganap na mahanap ang buong mundo. Oo naman, makalipas ang halos kalahating oras, may bumalik na mensahe. Kapitan, marami kaming nakitang tao mula sa target na planeta, ngunit ang mga taong ito ay pawang matatandang tao. Ang ulat ng sundalo, nakahanap kami ng maraming impormasyon mula sa bibig ng mga matatandang ito. Well, anong impormasyon? Apurahang tanong ng kapitan. Sinabi ng sundalo, sinabi nila na ang lahat ng tao sa planetang ito ay lumipat at hindi na nakatira dito. Lahat sila nag-migrate. Biglang naunawaan ng kapitan, bigyan mo ako ng kontrol sa lahat ng matatandang iyon. Damn it, mukhang walang kabuluhan ang biyahe natin sa pagkakataong ito. Magsusumbong ako sa mga superiors ko ngayon din. Di nagtagal, nabalitaan ng lalaking may pilak na buhok sa Beta Star na ang lahat ng tao sa Earth ay nag-migrate. Ang lakas ng loob mong lokohin ako ng maling impormasyon. Ang lalaking may pilak na buhok ay labis na nagalit, gaano kakalakas loob na linlangan ang matataas na ranggo. Sabihin mo sa akin, ano ang nangyayari? Kung hindi mo ipapaliwanag sa akin ang bagay na ito, ikaw na Beta Star, hindi na ito iiral. Sir, huminahon po kayo.
Nagmamadaling humakbang si Jiang Donglyo, ang planetang tahanan na inirehistro ni Hongdali ay talagang mga coordinate, ngunit hindi namin inaasahan na lahat ng tao sa kanyang sariling planeta ay lilipat palayo. Utut. Sinabi ng lalaking may pilak na buhok sa malalim na boses, alam mo na hindi iyan ang gusto ko ngayon. Ang gusto ko ay kung saan nag-migrate ang mga tao sa kanyang planeta. Ang gusto ko ay ang resulta. Bigyan ka ng 1 oras kung hindi mo mahanap ang oras, pagkatapos silang lahat ay mamamatay. Galit na galit ang lalaking pilak ang buhok. Pakiramdam niya ay tinatrato siya ni Hongdali na parang unggoy. Siyempre, kahit 100 beses pa ang pag-ikot ng isip niya, hindi niya akalain na ang likuran ni Hongdali ay talagang pinatatag ng kawawang matandang nasa harapan niya. Sa totoo lang hindi niya kasalanan, dahil walang sinuman sa posisyon na ito ang maniniwala na ang kanyang mga nasasakupan ay magkakaroon ng lakas ng loob na itago ang mga bagay mula sa kanya. Ito ay tulad ng isang sentral na opisyal na pupunta sa lokal na lugar upang imbestigahan ang isang kaso. Sinong mag-aakala na ang isang cadre mula sa isang maliit na nayon na hindi alam kung gaano siya kataas sa ranggo ay maglalakas loob na palihim na manggulo? Siyempre, gaano man kalaki ang iyong problema, sa oras na ito ay karaniwang tapos na. Tapos na ang pagkaantala, at ang susunod na hakbang ay upang makita kung paano kikilos si Hongdali. Sir, si Jiang Donglyo ang may pananagutan sa pagniwi. Kinailangan ni Li Xuancheng na kumilos ng desidido sa oras na ito, ang aking apo ay lumahok sa isang auction noong nakalipas na panahon. Sa auction na iyon, sinabi na mayroong isang hindi nakatirang planeta na angkop para sa kaligtasan ng tao. Binili ito ni Hongdali para sa akin. Sa palagay mo, walang tao na planeta. Bago pa matapos magsalita si Li Xuancheng, naunawaan na ng lalaking may pilak na buhok, bigyan mo agad ako ng mga coordinate ng unmanned planet na ito. Go now. Okay. Li Xuancheng at Jiang Donglyo ay nagtinginan ng palihim at umalis. Old Li, hindi ko akalain na magiging ganito kakooperatiba sa pagkakataong ito, nakangiting sabi ni Jiang Donglyo pagkalabas ng conference room, bihira ka lang na matulungin. Tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparirikan. Sa pagkakataong ito, si Li Xuancheng naman ay napangiti, pinatay siya ni Hongdali, pinatay din ni Malong ang 3 nangungunang cadre. Makatakas ba ang ating mga maharlikang galactic sa relasyon? Ang 10 trilyong diem na barya ay malamang na isang maliit na laban lamang. Ilang hindi pantay na kasunduan ang pipirmahan sa hinaharap. Ngunit kung talagang mayroon nito si Hongdali, kaya natin magkaroon ng kapital upang hamunin ang matataas na ranggo, upang tayo ay mamuhay ng mas mabuting buhay. Tama siya. Ang kabayaran ng 10 trilyong diem na barya ay maaari lamang ituring bilang isang maliit na deal. Natural, imposible para sa matataas na maharlika na humingi ng ganoong kaliit na halaga. Bilang pinakamataas na antas ng Demostar Territory, ang gusto nila ay kamahalan at ganap na kapangyarihan. Ang sinumang maglakas loob na kumilos laban sa isang mataas na ranggo ay dapat magtaglay ng malaking halaga. Sa ganoong presyo, ang anumang kalawakan ay magdaranas ng napakalaking kawalan sa kapangyarihan ng buong kalawakan. Sa ganitong paraan lamang sapat ang pagpigil. Sa makatuwid, ang 10 trilyong diem na barya ay pampaganya lamang. Walang nakakaalam kung gaano karaming mga mapagkukunan ng dodimbong mamaya. Anyway, tiyak na magdudulot ito ng sakit sa tao. Pero iba kung talagang may kakayahan si Hongdali na hamunin ang matataas na ranggo. Pupunta ka ba sa galaxy para guluhin ako? Okay, kung gayon, huwag mo akong sisihin sa pagpunta sa punong tanggapan ng iyong matataas na maharlika para gumawa ng eksena. I'm afraid you, the high-ranking nobles, you can't bear such consequences, right? Kaya naman si Li Xuancheng ay nasa panig ni Hongdali ngayon. This time, nagsusugal talaga siya. Kung siya ang nanalo, madaling sabihin kahit anong mangyari. Kung matalo siya, halos kapareho ng hindi siya nagsusugal dapat ay pareho pa rin ang kabayaran, at dapat pa ring pirmahan ang hindi pantay na kasunduan. Kahit anong tingin mo dito, mas cost-effective ang pagsusugal ng isang beses. Paano kung ang taya ay lumabas na tama? Hoy, sa pagkakataong ito, sa palagay ko tama ka. Ngumiti si Jiang Donglyo. Lumabas silang dalawa at naglibot saglit para magpakitang gilas. Pagkatapos ay bumalik sila kaagad. Pagpasok nila sa pinto ng conference room, naging mapait ang mukha ni Jiang Donglyo. Tumayo siya at sinabi, Sir, na-check namin na ang mga coordinate ng planeta na binili ni Hongdali ay nabura na ni Hongdali. Ano? Nang marinig ng lalaking may pilak na buhok ang balita, bigla siyang nataranta. Tumayo, ang mga coordinate ay nabura. Oo. Nakipagtulungan si Li Xuancheng, sinasabi na ang buong pamilya ng taong responsable sa paghawak sa bagay na ito ay inilipat palayo. Walang nakakaalam kung saan siya partikular na pumunta. Ngayon, ako, hindi mock contact. Sa palagay ko ay tumanggap siya ng maraming suhol mula kay Hongdali at tumakas. End of this chapter.